Sure po ba kayo, boss? Tumango si Carter. Biglang naluha ang mga mata ng bata at unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Carter. Naaalala niya si Lovely sa batang yon at tila bumigat ang kanyang pakiramdam dahil sa loob ng 6 na taon, hindi niya pa rin mahanap ang asawa. Bigla na lamang itong umalis na hindi niya alam kung saan. Pati ang ama nito na nasa bukid noon ay wala ring alam kung nasaan ang anak. Hanggang ngayon ay hinahanap niya pa rin ang babae, pero parang nawawala na siya ng pag-asa na muling makita ito. Ayos lang po ba kayo, boss? Untag ng bata na makita niyang lungkot sa mukha niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagmamadaling lumabas sa bahay si Lovely nang makita niya ang asawang si Carter na bumaba sa sakyan nito. Isang linggo niyang hindi nakita ang asawa dahil sa seminar nito kasama ng ilang head managers ng kumpanya na pagmamay-ari ng ama ni Carter. Isa si Carter sa head manager ng hotel kung saan ito naka-assign. Isang mahigpit ang yakap na ibinigay ni Lovely sa asawa. "Sobrang na-miss kita, mahal," sabi ni Lovely sa gitna ng yakap. "I miss you so much, mahal," sabi ni Carter kasabay ng paghalik sa noo ng asawa. Ilang segundo silang nanatiling magkayakap nang may tumikim na boses mula sa likuran ni Lovely. Hindi mo ba na-miss ang mommy mo, anak?" Napatingin si Lovely sa gawin ng ina ni Carter at siya nang humiwalay sa yakap. "Mom, of course, miss ko po kayo," sagot ni Carter at tinakap ang ina. Masama ang tingin ni Isabella kay Lovely sa gitna ng yakap ng anak nito. Kaya umiwas na lamang ng tingin si Lovely sa babae. Mababa ang tingin ni Isabella sa kanya simula nung bago pa siya ikinasal sa lalaki. Ayaw ng babae dahil isang hamak na cashier lamang si Lovely noong pinakilala siya ni Carter sa magulang nito. Pating ama ni Carter na si Sebastian ay hindi sumang-ayon sa relasyon nilang dalawa. Naaalala pa noon ni Lovely ang usapan ng magulang sa anak nang bumalik siya galing sa comfort room. "Nababaliw ka na ba, anak? Sa dami ng babae na elite ay sa kanya pa talaga?" Galit na sabi ni Sebastian sa anak. "Dad, ganyan bang tingin mo sa akin? Nababaliw? Mahal ko si Lovely at hindi na magbabago ang isip ko. At wag na wag ako makakarinig ng masasamang salita sa mahal ko galing sa inyo," babala ni Carter. "Kapag malaman ko ay hindi ko kayo patatawarin. At aalis na ako sa pamilyang to." Pagkarinig ni Lovely sa sinabi ng taong mahal niya, ay napaiyak na lang siya ng lihim sa tuwa. Mahal na mahal talaga siya ng taong mahal niya din. Nang ikinasal siya ay hindi niya inaasahan na sa bahay ng magulang ng asawa sila titira. Iyon ang gusto ng magulang ni Carter at akala ni Lovely ay tanggap na siya ng magulang nito. Subalit nagkamali siya. Sa tuwing wala roon si Carter ay masamang mga sinasabi nila Isabella sa kanya at kung ano-anong inuutos nito sa kanya. Isabella treated her like a maid. Kinikimkim lang niya at sinusunod ang babae dahil nire-respeto niya ito. At isa pa ay ayaw niyang magkaroon ng gulo sa pagitan ng anak at magulang. "Kumain ka na," sabi ni Isabella at hinatak ang anak papasok sa loob ng double door ng malaking bahay. Sumunod lang si Lovely nang umiti kahit nahihirapan siya ay pilit siyang umingiti. Hindi pa po, Mom," sagot ni Carter at lumingon kay Lovely. "Ikaw, mahal, kumain ka na ba?" Magsasalita sana si Lovely pero inunahan na siya ng ina nito. "Tapos nang kumain ng asawa mo, ikaw ang hindi pa. Nagluto ako ng paborito mong ulam, anak." "Tapos na ako, mahal. Busog pa ako at may gagawin pa," sabi ni Lovely. At she was lying. Hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Palihim siyang pinandilatan ni Isabella at wala siya sa mood na makipagplastikan sa harap ng babae. "Sigurado ka ba, mahal?" tanong ni Carter na huminto sa paglakad at inalis ang pagkakahawak ng ina nito sa kanyang braso. Tumango naman si Lovely. Ramdam niya ang talim ng tingin ni Isabella sa kanya. "Kumain ka na, mahal. Busog pa ako," sagot ni Lovely na sa oras na yon ay gusto niya nang umiyak sana. Sa totoo lang ay napapagod na siya sa ginagawa niya. Kung pwede lang ay sabihin niya ang totoo kay Carter, ngunit ayaw niya ng away. "Magpapahinga na muna ako," sabi ni Carter nang umiti sa kanya.
Mom, mamaya na ako kakain. Pero anak, lalamig ang pagkain. Papainit ko na lang sa maid kung gusto ko nang kumain. I'm just tired and I want some rest. Pagpuputol pa ni Carter sa sasabihin ng ina. Hinawakan ni Carter ang kamay ni Lovely at hinila ang asawa papunta sa hagdanan. Mahal, kumain ka na muna. Pagpipilit pa ni Lovely at huminto sa paghakbang. Alam kong hindi ka pa kumakain, mahal. Mas mukha ka pang pagod kesa sa akin. Ano bang ginawa mo nitong umaga? Wika ni Carter at hinawakan ng namumutlang mukha ni Lovely. Kumunot naman ang noon ni Carter nang maramdaman na mainit ang asawa. Mainit ka, may sakit ka. Hinawakan ni Lovely ang mga kamay ng asawa na nasa kanyang mukha. Kita niya sa kulay hazelnut nitong mga mata ang pag-aalala. Pagaling na ako, mahal. Wala kasi akong ganang kumain. Amin naman ni Lovely. Kumunot naman ang noon ni Carter at nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkasakit ka? Inakap ni Lovely ang asawa. Ayaw niyang makita nito ang mga luha niya. Lumunok siya bago nagsalita. Ayoko kasing mag-alala ka, mahal. Kung sasabihin ko sa'yo ay sigurado kung uuwi ka. Bumuntong hininga ng malalim si Carter at hinaplos ang marahan ng likod ng asawa. Mas mahalaga ka, mahal. Sana sinabi mo na agad sa akin. Sige, mahal, sa susunod. Pero ngayon, umukay naman ang pakiramdam ko. Nakangiting wika ni Lovely at tinakap ng mahigpit ang asawa. Kumain ka na, mahal. Magpapahinga lang naman ako. Mamaya na ako kakain. I need to take care of you, sabi ni Carter. Let's rest. Pagod din ako. Lumabas sa kwarto si Lovely at nagising siya na wala sa tabi ang asawa. Tinanghali na siya ng gising. Alam niyang pagsasalitaan na naman siya ng masama ng ina ni Carter. Nagmamadali siyang nagtungo sa kusina upang iminom ng tubig nang nadatna niya si Isabela na nakaupo sa kitchen table at lumingon sa kanya. It's almost 1. Bakit ngayon ka lang nagising? Porket nakauwi na ang anak ko, pwede ka nang humilata sa kung anong gusto mo? Sarkastikong sabi ni Isabela na tumayo sa pagkakaupo. Humakbang ito papalapit kay Lovely na napaatras naman. Pasensya na po, ma'am. Anong karapatan mong tawagin ako, mama? Wala akong manugang na kagaya mo. Ano yun, porket asawa mong anak ko? Wika ni Isabela na sumingkit ang mga mata, tumigas ang muka. Akala mo'y may karapatan ka na? Lovely, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo mula noon? Once you marry my son, you'll be living a hellish life. Kumuyom ang mga palad ni Lovely at gustong lumaban sa babae, ngunit hindi niya magawa. Kilala niya ang babae. Wala siyang kalaban-laban dito. Kahit magsumbong ka pa sa anak ko, hindi kanya paniniwalaan. Ako ang nanay niya, kaya sa akin siya maniniwala. Nakangiting dagdag pa ni Isabela at humalukip-kip. Pinasok mong buhay na to. Ginusto mo ang buhay na to, diba? Kaya magtiis ka. Pasensya na po. Nakayukong tugon ni Lovely at nagmamadaling pumunta sa lababo upang hugasan ang mga pinggan na naroroon. Akala niya ay iiwan na siya ng biyenan pero nagulat siya nang hinila nito ang kanyang buhok. Alam mo, kahapon pa ako nagtitimpi sa'yo. Kinukuha mong atensyon ng anak ko. At napakasinungaling mo pa na nagkasakit ka? Para lang matakasan mong mga gawain? Galit na sabi ni Isabela na hinila siya. At tama na po, nasasaktan na ako. Sigaw ni Lovely na pilit inaalis ang kamay ng biyenan sa kanyang buhok. Yan lang ang dapat sa'yo. Dahil ginagalit mo ako. Ang galing mong magdrama sa harap ng anak ko. Kaya malilintikan ka sa akin. Anas si Isabela at hinila si Lovely palabas ng kusina. May ilang maid din na nakakita sa nangyari pero wala silang ginawa. Napaiyak si Lovely sa sakit at tinulak niya ang babae. Simula nang tumira siya kasama ang ina ni Carter ay lagi na siyang inaabuso at sinasaktan ng babae. Ang babala nito noon ay tinutuungan ng biyanan. Napapagod na si Lovely at gusto niya nang sabihin sa asawa at labanan ng ina nito. Pero natatakot siya na baka sa huli ay hindi siya paniwalaan ni Carter. Bagkos ay mas maniniwala pa ito sa ina. Iyon ang isang bagay na ayaw niyang mangyari. Napabitaw ang babae at napaupo sa sahig. Ikaw! Galit na sigaw ni Isabela na namumula ang muka. Tama na po, nasasaktan na ako. Humihingi na ako ng pasensya at hindi ko na uulitin. Naiiyak na sabi ni Lovely sa harap ng babae. Wala po kayong karapatan na saktan ako. Wala akong ginawang mali. Katwiran naman ni Lovely.
Mabilis na tumayo ang babae at kinuha ang vase sa ibabaw ng mesa at itinapon ito sa kanya. Mabuti na lamang ay nakaiwas si Lovely. Marrying my son was your biggest mistake. At hindi kita matatanggap kahit kailan. Sa ginawa mo sa akin, malilintikan ka talaga. Nabigla si Lovely na ang dalawang maid ang humawak sa kanyang mga balikat. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas pa ni Lovely at pinaluhad siya ng dalawa. Lumapit ang kanyang biyenan at sinampal siya ng malakas na nagpabingi sa kanya ng ilang segundo. Matuto ka kung saan ka lulugar. Sa bawat pagkakamali mo, asahan mong ito ang aabutin mo. Sabi ng babae at inutusan ng maid na ilabas siya at paarawan sa labas. Nakatulala na lamang si Lovely tinayaan ng maid sa inutos ng biyenan. Alam naman niya na kapag hindi ginawa ang gusto nito, ay sila naman ang malilintikan. Ang mga katulong pati ng guard ay takot sa babae. Ilang beses na nagpalit ng maid ang ina ni Carter kapag hindi nasusunod ang gusto nito. Gusto na sumuko ni Lovely, pagod na siya. Kung walang magulang ni Carter ay nakaramdam siya ng comfort, pero kung naroon ang mga ito, lalo ng ina ni Carter, takot ang lumulukob sa kanya. The woman hated her so much. Pero dahil mahal niya ang asawa ay kinakaya niyang lahat. Hinihintay niya ang araw na magbubukod sila. Nangako kasi si Carter sa kanya na sa susunod na taon ay bubukod na sila sa pamilya nito. Kunti na lamang ang pagtitiis niya. Ngumiti siyang umupo sa kama at humiga. Pagod siya sa mga gawain na iniutos ng biyenan. Iniiwasan niyang magalit ang babae dahil sasaktan at paparusahan na naman siya nito. Hindi niya napansin ang luhang lumanda sa kanyang mga mata. Namimiss niya na ang kanyang ama. Ngunit hindi niya mapuntahan ito dahil nasa Bukidnon ito at siya naman ay nasa Makati. Hindi nga niya nasabihan ng ama na ikinasal na siya. Ang balak na pagbisita niya kasama ang asawa ay hindi nangyari dahil naging busy ito sa trabaho. Bumukas ang pintuan at pinahid ni Lovely ang mga luha sa kanyang mga mata. Sorry mahal kung gabi na ako nakauwi, sabi ni Carter at umupo na sa tabi ng kama. Bumangon naman si Lovely at niyakap ang asawa. Okay lang mahal, naiintindihan naman kita. Magaling ka na ba? Tanong ni Carter at humiga silang dalawa. Kamusta ang pakiramdam mo? Ramdam ni Lovely na pagod ang asawa nito sa boses nito. Oo, okay na ako, sagot niya pressing her face on his chest. Kumain ka na ba? 10:00 ka na nakauwi ah. Hinawakan ni Carter ang kanyang mukha upang tumingin sa kanya. Oo, kumain na ako. Look at you, pagod ka. Marami ka bang ginawa ngayong araw? Tanong ni Carter at hinaplos ang marahan ng mukha ng asawa. Hindi naman ganun karami. Kamusta ang work mo? Pag-iiba ni Lovely sa usapan. Ngumiti naman si Carter at hinalikan ang noon niya. Ayun, madaming gagawin. May meeting din ako kasama ni Tito. Sagot ni Carter at hinalikan ng ilong niya pababa ng kanyang labi. Nga pala, bibisita dito si Tito bukas. Patuloy pa ni Carter pagkatapos ng halik. Isang peking ngiti ang rumihisto sa mukha ni Lovely. Bukas ay bibisita ang tito nito at biglang nakaramdam ng pagkabilisa kapag naroroon ang lalaki. Ganun ba? Bakit naman? Tanong ni Lovely. Bibisitahin si Mom. Kasama ni Tito si Dad bukas. Sagot ni Carter. Namiss ka rin ni Tito. Sabi niya may pasalubong daw siya sa paborito niyang hipag. Nakaramdam si Lovely ng lamig sa sinabi ng asawa. Ipinipilig niya ang ulo sa dibdib nito at huminga siya ng malalim. Ganun ba? Ang nasabi lamang ni Lovely. Sa totoo lang ay hindi niya magawang masabi ang nasa utak niya tungkol sa nararamdamang takot sa tito ni Carter. Sa tuwing naroroon si Brian ay nakakaramdam siya ng pagkailang at pansin niyang pagnanasa ng mga mata nito sa kanya. Wala namang ginawang masama ang lalaki pero hindi talaga siya komportable kapag andun ito at ang mga tingin nito sa kanya, kakaiba. May iniisip ka ba, mahal? Untag ni Carter nang maramdaman nito na malalim ang iniisip niya. Tungkol pala sa papa ko. Kailan kaya tayo pwedeng bumisita sa kanya? Tanong ni Lovely at inangat ang tingin ng asawa. Soon, kapag nakahingi na ako ng vacation leave, mahal. I'm sorry kung medyo natagalan ha. Ayos lang, naintindihan ko naman, mahal. Siguro kapag bumukod na tayo, may oras ka na. Nakangiting sabi ni Lovely na may pag-asa sa boses. Oo naman, mahal. Malaking ngiti na sabi ni Carter at hinalikan siya sa labi.
Inilagay ni Lovely ang mga pinggan sa lalagyan. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Brian na may ngisi sa mga labi nito. Tiningnan nito siya mula ulo hanggang paa. "Kailangan mo ba ng tulong, love?" tanong ni Brian. Nagulat si Lovely at muntikan nang mabitawan niya ang hawak na plato. Ramdam niya sa likuran ng lalaki na sinadyang idikit ang katawan sa kanya. Mabilis na lumayo si Lovely. "Kaya ko na po to," sagot ni Lovely at sinarado ang drawer. Walang tao ngayon sa kusina at sila lamang dalawa. Nasa hardin ng mga magulang ni Carter at akala niya ay andun pa rin ang kaharap na lalaki. "Sabi ni Isabella, ikaw ang magluluto ng tanghalian," ani ni Brian na hindi iniiwas ang tingin sa kanya. Matangkad ang lalaki at singtangkad lang ni Carter. May itsura din ito. Ito ang bunsong kapatid ng ama ni Carter, kaya may konting respeto siya sa lalaki. Mabait naman ang lalaki sa kanya, pero hindi niya maisasantabi ang kanyang masamang nararamdaman para dito. "Opo, isa puro ng paborito niyo pong mechado," wika ni Lovely at pinagpatuloy ang paglagay ng natirang baso sa lalagyan nito. Sa tuwing lalapit ang lalaki ay lumalayo siya. "Mabuti naman. I can't wait to taste your food," sabi ni Brian at ngumiti. Tumango lamang si Lovely hanggang matapos siya sa ginagawa niya ay naroon pa rin ang lalaki. Pinapanood siya. "Kung kailangan mo ng tulong sa pagluto, nandito lang ako," sabi nito at umupo sa upuan sa kitchen table. Hindi ko na po kailangan ng tulong ninyo, salamat. At hindi na din po ako sanay na pinapanood ako sa ginagawa ko," direktang sabi ni Lovely na sinalubong ang tingin ng lalaki. Ngumiti lamang ang lalaki na naroroon ang katuwaan at pagnanasa sa mga mata nito. "Wala namang masama sa ginagawa ko. In fact, ikaw lang yung ayaw sa presensya ko." "Bakit, love? Why are you so anxious around me?" tanong ni Sebastian na kumunot ang noo at umaaktong nasasaktan sa ginawa niya. "Napapansin ko ngayon lumalayo ka. Bakit, love? May nararamdaman ka ba para sa akin?" Tumagis ang ngipin ni Lovely sa narinig mula rito at mahigpit na hinawakan niya ang kutsilyo habang hinihiwa ang patatas. "Nagkakamali lamang kayo ng intindi. Mahal ko si Carter at sa kanya lang ako may nararamdaman," sagot ni Lovely na hindi tiningnan ng lalaki. Umigting ang panga ni Brian sa narinig at natawa ito. "Nagbibiro lamang ako, love. Maiwan mo na kita dyan." Tumayo na si Brian at umalis. Kumuyom ang palad ng lalaki na tumingin sa gawin ni Lovely. He whispered, "Isang araw ay mapapasakin ka rin, love. Malalaman mo rin na mas magaling pa ako kesa sa pamangkin ko. Alam ko may gusto ka rin sa akin. And you're just denying it." At isang ngisi ang sumilay sa labi nito kapag kuwa'y naglakad paalis. 3 araw nang naroon si Brian at laging iniiwasan nito ni Lovely. Pero ang lalaki ay panayang lapit sa kanya. Kaya kapag natatapos siya sa kanyang ginagawa ay nagtutungo agad siya sa kanyang kwarto at nilalaki yon. Hindi niya gusto ang paghawak ni Brian sa kanya nung nasa pagkainan siya kasama ang mga magulang ni Carter at katabi niya pa si Brian. Kinilabutan siya. Pinapanalangin niya na umalis na ang lalaki. Sa bawat araw na naroroon ito, pansin niya na sinusundan siya ng lalaki at may isang beses pa na binuksan ito ang kanyang kwarto. Mabuti na lamang ay wala siya roon at naglilinis sa kabilang kwarto. Kaya nakita niya ang ginawa ng lalaki. May ilang undergarments din siyang nawawala sa loob ng kanyang kwarto at pakiramdam niya ay kinuha iyon ng lalaki. She only feels safe kapag nakakauwi na ang kanyang asawa, pero kapag wala ito, pakiramdam niya ay may mangyayaring masama sa kanya anumang oras, lalo na kapag nandoon ang tito ni Carter. Maagang umalis ang kanyang asawa kaya pagkagising niya ay wala na ito. Pumunta siya sa waiting room upang linisin iyon. Hindi niya nakita si Brian ng mga oras na yon at sa isip niya baka umalis na ang lalaki kaya medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Habang nagva-vacuum siya sa loob ay bigla na lamang may umakap mula sa kanyang likuran at tinakpan ang kanyang bibig kaya hindi tuloy siya makasigaw. Napakabango mo talaga, love," sabi ni Brian at hinalikan ang kanyang leeg. Nagpupumigla si Lovely. "Bitawan mo ako! He!" Mahigpit na tinakpan ni Brian ang kanyang bibig at ang kanyang 2 kamay sa likuran ay mahigpit na hinawakan ito. Lumadas ang luha sa mga mata ni Lovely na nagpupumiglas. She was screaming Carter's name and begging for help in her mind.
Ngunit sa mga oras na yon ay wala talagang makakatulong sa kanya. Sinubukan niyang sipain ng lalaki ngunit dahil nasa likuran nito ay hindi niya magawa. Puno ng pandidiri si Lovely sa bawat halik ng lalaki sa kanyang leeg. Alam kong gusto mo rin ito, love. Stop fighting. Papaligayahin naman kita na hindi pa nagagawa sa'yo ng asawa mo. Brian said huskily in her ear at nagpatuloy sa pagpupumigla si Lovely. Tinulak siya ng lalaki sa couch. Tulong! Tulong! Sigaw ni Lovely at mabilis na tumayo upang tumakbo papunta sa pintuan. Ngunit nakangising hinablot siya ng lalaki at pinahiga sa couch at tinutup ang kanyang bibig gamit ang kamay nito. Nasa ibabaw na ni Lovely ang lalaki. Walang makakarinig sa'yo, love. Carter won't save you. And no one will. Nakangising sabi ni Brian na puno ng pagnanasa ang mga mata. Kinagat niya ang kamay nito kaya napasigaw ang lalaki sa sakit. Ikaw! Galit na sabi ni Brian. Sinipa ni Lovely ang lalaki sa tiyan at mabilis siyang tumakbo. Mahahawakan niya na sana ang doorknob nang bigla siyang hinablot ni Brian sa buhok at hinila siya. Napasigaw si Lovely sa sobrang sakit at mahigpit na pagkahawak ng kanyang panga. Nagmamakaawa ko, Brian. Please, huwag mong gawin to sa akin. Pakiusap ni Lovely na umiiyak. Wala naman akong gagawin sa'yo, love. Kung susundin mo ang gusto ko, hindi kita sasaktan. Mahal kita. Kaya huwag mo akong galitin. Sabi ni Brian at binitawan ang kanyang panga at hinawakan ng kanyang leeg habang nakapres ang likuran niya sa pader. Kahit gusto niyang sipain ng lalaki, hindi niya magawa dahil ang paa nito ay nakaapak sa kanyang mga paa. Alam kong gusto mo ako. Don't worry. Carter won't know about this. Huwag kang matakot, love. Paparamdam ko sa'yo ang tunay na ligaya sa piling ko. But if you tell Carter, I will kill you. Umiling si Lovely at hinawakan ng kamay nito sa kanyang leeg. Puno ng takot ang mga mata niya at hindi siya makahinga. I'd rather die! Sigaw ni Lovely kasama ng mga luha sa kanyang mga mata. Too bad. That won't happen. Brian muttered with his malicious smile, spreading his lips. At isang suntok ang ibinigay nito sa kanyang tiyan. Halos mawala ng malay si Lovely. Inihiga siya ng lalaki sa couch at nakangising hinalikan ng kanyang leeg at huhubaran na sana nito siya nang bumukas ang pintuan. Lovely, andyan ka ba? Tawag ni Sebastian. Nagmamadaling tumayo si Brian at inayos ang pagkakahiga ni Lovely na tila ba'y nakatulog ito. Napatingin si Sebastian kay Brian papalabas. Nandyan ba si Lovely? Tanong ni Sebastian pagkakita sa kapatid. Oo, mukhang nakatulog yata sa pagod Sagot naman ni Brian. Kakapasok ko lang kanina at bala ko sanang gisingan siya pero mukhang mahimbing ang tulog Pumasok na si Sebastian at nakita ang asawa ng anak na tulog. Bakit mo siya hinahanap, kuya? Tanong ni Brian. At tumawag ang anak ko, nais niya daw makausap ang asawa niya dahil hindi daw ito nasagot ng tawag. Sagot naman ni Sebastian at napailing. Dapat sa kwarto siya nila natutulog. Lumabas si Sebastian at iniwan si Lovely kasama si Brian. Sakto namang dumating si Carter. Oh anak, bakit andito ka? Tanong ni Sebastian kay Carter. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Sabi ni Carter na may ngiti sa labi. Nako, nasa waiting room, nakatulog. Sagot ni Sebastian at mabilis na pinuntahan ni Carter ang asawa. Akala ni Brian ay matutuloy ulit ang balak niya, ngunit bago pa ito makalapit sa babae, ay bumukas na ang pintuan at hindi nito inaasahan na si Carter pala iyon. Kuyang palad ni Brian at ngumiti sa pamangkin. Maaga pa, bakit nandito ka agad? Tanong ni Brian. Kinuha naman ni Carter ang tulog na asawa bago lumingon sa kanyang tito. Nag-day off ako, tito. Akala ko'y kahapon ka pa umuwi. Tanong ni Carter habang naglalakad patungo sa pintuan. May naiwan lang ako kaya bumalik ako. Pagsisinungaling nito. Okay, maiwan muna kita, tito. Sagot naman ni Carter. Hindi niya mawari kung bakit nakaramdam siya ng galit sa oras na yon. Baka siguro ay stress siya sa work. Napabalikwas ng gising si Lovely at nakita niya na nasa kwarto na siya. Tiningnan niya ang kanyang suot. Nanlamig siya na makita ang iba na ang suot niyang damit. Naguunahang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata at niyakap ang sarili.
Hindi maaari. Hindi maaari. Nanginginig ang boses niyang sinabi habang umiiyak. Bumukas ang pintuan ng bathroom at puno ng takot ang nararamdaman ni Lovely. Ngunit na makita ang asawa na naroroon, ay gulat ang reaksyon nito na makita siyang umiiyak. Bagong ligo lang si Carter na nakasuot ng bathrobe. Mabilis niyang dinaluhan ang asawa. Mahal, bakit ka umiiyak? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Carter at hinawakan ang mukha ng asawa. Napansin niya ang pasa sa may panga nito. Anong nangyari sa'yo? Saan ka tumama? Bakit may pasa ka? Tanong ni Carter at hinaplos ang parte kung saan may pasa si Lovely. Hindi makapagsalita si Lovely. Umiiyak lang siya at niyakap ang asawa. Mahal, may problema ba? Nag-aalala ako sa'yo. Wala namang tinugon si Lovely, maliban sa pag-iyak at yakap hanggang makatulog ulit ito. Puno ng pag-aalala na tiningnan ni Carter ang asawa. Ilang segundong lumipas ay pinatawag niya ang maid upang dalhan siya ng soothing balm at tinanong ito kung may nangyari ba sa kanyang asawa at bakit may pasa ito sa panga. Ngunit wala ni isa sa kanila nakapagbigay ng sagot. Pinuntahan niya ang kanyang ina pagkatapos malagyan ng soothing gel ang panga ng asawa. Mom, kailangan natin mag-usap, sabi ni Carter sa seryosong muka. Tumayo naman sa pagkakaupo sa couch si Isabella at nagtatakang tiningnan ng anak. May problema ba? Sinasaktan mo bang asawa ko? Tanong ni Carter. His jaw clenched. Nanlaki ang mga mata ni Isabella. Sinabi niya ba na sinasaktan ko siya? Bakit may pasa siya sa panga, ma'am? Sinaktan mo ba siya? Galit na tanong ni Carter na ikinagitla ng kanyang ina. Hindi inasahan ni Isabella na magsusumbong ang babae. Humanda talagang babaeng yan sa kanya. Nasabi tuloy ni Isabella sa isipan. Iho, hindi ko magagawang saktan ng asawa mo. Sinabi ba niya na ako ang dahilan? Nako, nagsisinungaling ang babaeng yan. Parang anak ko ng turing ko sa kanya, kaya hindi ko magagawang sinasabi niya. Umaktong nasasaktan si Isabella at naiiyak. Anak, maniniwala ka ba sa sinabi niya? Ma'am, wala naman siyang sinumbong o sinabi sa akin. Pero kapag nalaman ko na ikaw ang dahilan ng pasa sa panga ng asawa ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kahit nanay pa kita. Babala ni Carter. At kung sino man ang may gawa nun, makakatikim siya sa akin. Baka naman na aksidente lang siya kaya nagkapasa, anak. You should have asked her. Pero kapag sinabi niya na akong may gawa nun, nako, sinungaling talaga siya. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Believe me, anak. Naiiyak na sabi ni Isabella. Wala namang salitang iniwan si Carter para sa kanyang ina at pinuntahan ng kanyang ama. Kinaumagahan ay nag-aalalang mukha ni Carter ang bumungad kay Lovely. Mahal, hindi ka naman kumain kagabi. Maayos ka na ba? Bungad na sabi ni Carter sa kanya. Uminit ang mga mata ni Lovely nang maalala ang nangyari kahapon. Mahal, tell me. Sinasaktan ka ba ni ma'am? Siya bang may gawa ng mga pasa na to? Tanong ni Carter at marahang hinawakan ang kanyang panga. Umiling si Lovely. Nais niyang sabihin kay Carter ang ginawa ng tito nito, pero natakot siya kung sasabihin niya ay baka patayin siya ng lalaki. Mahal, nanginginig ka. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Lumandas naman ang luha ng mga mata ni Lovely. Mahal, tell me. Tinitigan ni Lovely ang mga mata ni Carter na puno ng pag-aalala. Bumukas ang kanyang bibig at sabing, masama lang pakiramdam ko, mahal. Nadulas kasi ako sa bathroom kaninang umaga kaya siguro nagkapasa ako sa panga. Lumaki naman ang mga mata ni Carter. Sana naman sinabi mo agad, mahal. Kailangan natin pumunta sa ospital ngayon din. Okay na ako, mahal. Maayos na ako. Umiling si Carter. No, kailangan nating matingnan ka. Sa huli, pumunta nga sila sa ospital. At nang malaman na maayos lang naman si Lovely ay umuwi na sila. At nandun na rin ang relief kay Carter na walang masamang damage na natamo ang asawa. Noong araw na yun ay hindi pumasok sa trabaho si Carter at binisita nila ang bahay kung saan sila lilipat sa susunod na taon. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Lovely nang makita ang bahay. Her dream house na tapos nang itayo. Sa mga lumipas na araw ay hindi na nakita pa ni Lovely si Brian at hindi na rin masyadong harsh ang ina ni Carter sa kanya.
Isang araw habang kumakain siya ng breakfast kasama ang asawa at ang biyenan niya nang tumawag ang sekretary ng ama ni Carter sa ina nito. "No! Tell me he's not dead! Please tell me!" Iyak at sigaw ni Isabela sa kinauupuan. Hindi inaasahan ng pamilyang Alcaraz ang pagkawala ni Sebastian. Si Lovely ay hindi makapaniwala at nasaktan siyang makita ang asawa na umiiyak sa lamay ng ama nito. Biglaan ang nangyari. Sabi ng pulis ay sumalpok ang sasakyan sa isang pader ng building dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito ay hindi na nito nailiko ang sasakyan. Nabalita agad sa mga news ang nangyari. Simula nang mawala ang ama ni Carter, lahat ng mana at posisyon nito sa kumpanya ay napunta sa kanya. Nang malaman ng will and testament ni Sebastian na hindi matanggap ni Brian na sa pamangkin lahat ibinigay ang pamamahala sa kumpanya, nag-away pa nga si Brian at ang lawyer ni Sebastian kung bakit ganon ang will and testament. Mabuti na lamang ang inawat sila ni Carter at ni Isabela. 2 linggo nang nakalilipas at pansin ni Lovely na nahihirapan pa rin ang asawa sa pagkawala ng ama nito. Pati na rin ang ina ni Carter ay lagi na lang naglalasing at minsan ay sinisisi pa si Lovely sa nangyari sa asawa kapag nalalasing ito. Sa tuwing naroon si Brian ay palaging nakadikit si Lovely kay Carter. At sa tuwing wala naman ang asawa ay nasa kwarto lang siya. Hindi niya tuloy mapigilan ang takot at panginginig kapag naroon ang lalaki. Minsan ay tinatanong siya ng asawa kung maayos ba siya kapag napapansin ito ang pagkabalisa niya. Nagsisinungaling na lamang siya na masama ang pakiramdam at ayaw niya munang bumaba. Naiintindihan naman siya ni Carter at kahit gusto niyang sabihin sa asawa ay natatakot siya sa maaaring gagawin ng tito nito. Napapansin niya na ang asawa ay hindi na umuuwi at kung tatanungin niya ay malayo ang isip nito. Minsan ay hindi na nakakakain dahil inuuna ang kumpanya ng ama. Palagi na lang na iniintindi niya ang asawa. Kahit na gusto niya sana ng kahit kaunting atensyon nito, ay hindi niya magawang hingin dahil sa sarili nga nito ay wala itong oras. Kung anong nangyayari sa kumpanya ay wala siyang alam. Hindi naman sinasabi sa kanya ng asawa at alam niyang may nililihim ito sa kanya. Habang nagbibihis si Lovely sa loob ng kwarto ay napansin niyang bumukas ang pintuan. Akala niya ay isang maid ito. Ngunit natulo siya sa kinatatayuan ng paggalingon niya ay nakita niya si Brian na nilak ang pintuan. Anong ginagawa mo dito?" Nanginginig ang boses na sabi ni Lovely at mahigpit na hinawakan ng lampara sa nightstand. "Nais lang kitang makausap, love. Kamustahin?" Sabi ni Brian na pa-inosenteng mukha. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lovely sa takot at nanlamig ang buo niyang katawan nang lumapit ang lalaki sa gawin niya. "Huwag kang lumapit at matatamaan ka nito," pabala ni Lovely na itinaas pa ang lampstand. "Hindi ako maniniwala sa'yo, hinayupa ka. Nanais mo lang akong kausapin? Ha? Umalis ka!" Isang nakakalokong ngisi ang kumawala sa mukha ni Brian at nagpatuloy pa sa paglapit sa kanya. "Love, ayaw mo ba ako rito? Alam mo ba nung una pa lang ay gustong gusto na kita. Pero wala mas pinili mo si Carter. Dahil ba hindi ako ganong kayaman?" Tanong ni Brian na umapang nasasaktan. "Nababaliw ka na. Hindi kita magugustuhan kahit hindi ko pa makilala si Carter. Umalis ka na!" Malakas pa na sabi ni Lovely. "Tigilan mo na ako!" Tumawa si Brian na tila ba may sinabi sa kanyang nakakatawa. "Sa tingin mo, hahayaan kong maging masaya si Carter? Lahat kinuha niya na sa akin. At hindi ko hahayaan na maging masaya siya." Nagngangalit na sabi ni Brian nang umingisi. "Lahat gagawin ko mapasakin ka lang. You love me. I knew it. Ayaw mo lang aminin. Hindi ko lang alam kung bakit ba bigla ka na lang umiwas sa akin nun. Naging mabuti naman ako sa'yo. At palagi mo akong kinakausap." Patuloy ni Brian. "Ayaw mo lang aminin sa sarili mo na mahal mo ako. Dahil hindi ako ganong kayaman tulad ng asawa mo. Tulad ka rin ng iba. Na ang habol lang ay pera." Nanginginig na iwinasiwas ni Lovely ang hawak upang hindi makalapit ang lalaki sa kanya. "Baliw ka na! Mahal ko si Carter. Hindi dahil sa pera niya. Kaya umalis ka na!" Sigaw ni Lovely. Naluluha na ang kanyang mga mata. Bigla namang nahawakan ni Brian ang hawak ni Lovely at hinabluto yon mula sa kanya. Kaagad naman siyang sinunggaban ng lalaki
At mabilis na nakaiwas si Lovely at tumakbo sa pintuan. "Tulong! Tulong!" Sigaw ni Lovely ng malakas. Pero naaalala niya na day off ng mga maid ng araw na yon. At tulog na ang ina ni Carter sa pagkalaseng, kaya wala nang makakarinig sa kanya. "Sinong tutulong sa'yo, love?" "Wala." Nakakalokong tawa ni Brian at mabilis siyang nahawakan sa bewang nang papalabas na siya sa kwarto. "Bitiwan mo ako!" Sigaw ni Lovely at nanlaban. "Stop fighting! Kung ayaw mong patayin kita, pating ama mo!" Babala ni Brian nang umisi ng malademonyo. Kinagat niya ang braso ng lalaki na ikinasigaw nito kaya nabitawan siya. Tuluyan na siyang nakalabas sa kwarto at luha ang tumatakbo. "Kapag nagsumbong ka, love, papatayin kong tatay mo!" Malakas na sabi ni Brian sa galit. Pagkababa ni Lovely ng hagdan ay diretso siya sa pintuan palabas ng bahay nang makita niya ang sasakyan ng asawa na papasok sa front yard. Nilapitan niya ang sasakyan ng asawa na huminto at lumabas. "Mahal, anong nangyayari?" Tanong ni Carter na nasa mukha ang ilang araw na itong walang tulog. Niyakap ni Lovely ang asawa na umiiyak. "Ang Tito Brian mo, mahal." Naiiyak na sabi ni Lovely. "Bakit?" Takang tanong ni Carter. Sasagot na sana si Lovely nang tumunog ang phone ng asawa. "Sandali lang, sasagutin ko muna to," sabi ni Carter at lumayo sa asawa. Pinahid ni Lovely ang mga luha nito pero hindi na matigil ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi niya narinig kung sino ang kausap ni Carter. Pansin niya na stress ang asawa at nakakuyong pa rin ang palad nang lumapit ito sa kanya. "I need to go back to the office, mahal. Mag-usap na lang tayo," sabi ni Carter at ang mamadaling bumalik sa sasakyan. "Mahal, sandali, wag mo akong iwan dito. Si Brian kanina sa kwarto." Hindi natuloy ni Lovely ang sasabihin sa pag-aralgal ng kanyang boses. Napahinto si Carter at humarap sa asawa. "Mahal, kung may ginawang mali si Tito, baka hindi niya sinadya yun. Mamaya na tayo mag-usap. Hindi naman yan mahalaga sa ngayon." Stress na sabi ni Carter at huminga ng malalim. "Mamaya na, okay? May kailangan lang akong ayusin. Intindihin mo muna ako ngayon lang, please." "Anong hindi mahalaga? Mahal!" Tumunog ulit ang phone ni Carter at sinagot ito at nang madaling pumasok sa sasakyan at pinaandar yon at saka umalis. Nakatulalang tiningnan ni Lovely ang sasakyan na umalis at nasaktan siya sa ginawa ng asawa. Mas mahalaga ba ang kumpanya kaysa sa kalagayan ko? Mahinang sabi ni Lovely at napaupo na sa sementong daanan. Sinabihan niyang ina ni Carter sa ginawa ni Brian nang magising ito. Pero hindi naniwala ang babae sa kanya at sinabihan pa siyang sinungaling at naninira ng tao. Nang araw na yon ay hinintay niya na ang asawa, ngunit hindi ito dumating. Tiningnan niya ang larawan niya kasamang asawa sa nightstand at mapait siyang umiti. Kahit ang tawag niya ay hindi man lamang sinasagot ng asawa ng gabing yon. Huminga ng malalim si Lovely. Pagod na siyang umiyak at pagod na siya sa lahat. Kahit sabihin niya pa kay Carter ang ginawa ng tito nito, tulad ng ina nito ay hindi na rin ito maniniwala. Mapait siyang umiti at pinahid ang luha. Tiningnan niya ang orasan. It was already 2 a.m. Hindi siya natulog dahil sa takot na baka pumasok ulit si Brian. Hindi niya alam kung nasaan ang lalaki. She was not safe anymore sa bahay na yon. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at hinawakan ng handle ng 2 maleta. Umalis siyang hindi nagpaalam kahit kanino. Nais niya na mapayapang buhay at pinili niyang mahalin ang sarili kaysa magpabulag sa pag-ibig. Makalipas ang 6 na taon, tahimik na nakaupo si Carter sa loob ng sasakyan at ang kanyang mga tingin ay nasa labas ng bintana. Malalim ang kanyang iniisip. Huminto ang sinasakyan nang may dumaan sa pedestrian lane. Dumako ang tingin niya sa simbahan sa hindi kalayuan at sa batang nagtitinda ng sampagita malapit sa simbahan. "Huminto muna tayo saglit sa simbahan," sabi ni Carter sa driver. "Okay po, sir," sagot ng driver at pinarada ang sasakyan sa may parking lot malapit sa simbahan. Lumabas siya sa sinasakyan at naglakad patungo sa simbahan. Ilang beses na siyang napapadaan sa simbahang yon at ngayon niya lang naisipan na magdasal. Matagal na rin ang lumipas nang huling nagsimba siya. Sa mga panahon na kasama niya pa ang dating asawa. Lumamlam ang kanyang mga mata na nagtungo papasok sa simbahan at napahinto siya nang lumapit ang isang batang lalaki na may hawak na sampagita. Ngumiti ito sa kanya
At sa ngiting yon ay naalala niya ang kanyang dating asawa. Kaya napangiti rin siya kasama ng lungkot sa puso niya. "Sir, bili na po kayo ng sampagita sabi ng bata sa kanya. "Kung gusto niyo po na madaling pakinggan ni God ang prayer ninyo." Napailing si Carter. Alam niyang hindi naman yan totoo. Ngunit napangiti siyang lalo. "Ilan taon ka na, boy?" tanong ni Carter. 6 na taon po, sir," sagot ng bata. "Sir, ngayon ko lang po kayo nakita dito. Hindi po kayo taga dito, sir, ano?" "Taga dito ka ba, boy?" "Opo, sir. Bili na kayo, sir, Kailangan ko ng pera para kay mama. Kahit na isa lang, Or pwede, ubusin niyo na rin." Pagpilit pa ng bata nang umiti pa. "Magkano ba yan?" 100 po, 5, sir," sagot ng bata at binigay ang 5 sampagita sa kanya. Kinuha ni Carter ang pitaka at binigyan ng 1,000 ang bata. "Sir naman, wala naman akong panukli dyan. May mas maliit pa po ba kayo niyan, sir?" 100 po. Napakamot sa ulo ang bata na halatang problemado. "Bilhin ko na lahat ng paninda mo, boy. May naaalala lang kasi ako sa'yo," wika ni Carter. Wala rin akong sukli niyan, sir, Wala akong 500. Problemado ang sabi ng bata. "Sigurado akong wala din sukli si Nanay Ella." "Huwag mo nang isaoli ang sukli, sa'yo na yan." Lumaki ang mata ng bata. "Di nga po, sir. Sure po ba kayo?" Tumango si Carter. Biglang naluluha ang mga mata ng bata at unti-unting nawala ngiti sa labi ni Carter. Naaalala niya si Lovely sa batang yon at tila bumigat ang kanyang pakiramdam dahil sa loob ng 6 na taon, hindi niya pa rin mahanap ang asawa. Bigla na lamang itong umalis na hindi niya alam kung saan. Pati ang ama nito na nasa bukit noon ay wala ring alam kung nasaan ang anak. Hanggang ngayon ay hinahanap niya pa rin ang babae. Pero parang nawawala na siya ng pag-asa na makita ito. "Ayos lang po ba kayo, sir?" Untag ng bata nang makita ang lungkot sa mukha niya. Tumikim si Carter at sabing, "Oo, may naalala lang ako. Ano palang pangalan mo?" Ganun po ba, sir?" "Vincent po," sabi ng bata na tumingin sa kanya na tila ba'y nahihiwagaan ito. "May asawa na po ba kayo at anak, sir?" "Vincent," nasabi ni Carter. "Meron pero hindi ko alam kung nasa na siya. Pero wala akong anak. Kung meron man baka kasing edad mo na." Hindi maipaliwanag ni Carter ang gaan ng loob sa batang lalaki. Lalo pa sa bawat ngiti nito ay naaalala niya si Lovely at sa mga mata nito. Nasan po ang asawa ninyo?" Intriga ng bata. "Hindi ko alam. O siya, papasok na muna ako sa loob." Paalam ni Carter nang maalalang dahilan kung bakit siya naroroon. "Sige po, salamat po ulit, sir." Nakangiting wika ng bata at kumaway sa kanya habang papasok siya sa loob. "Sana po dinggin ni God ang panalangin niyo po." Napangiti na lamang si Carter. Sa loob ng simbahan ay nakaluhod si Carter na nananalangin na sana ay makita niya na ang kanyang asawa. Hindi niya napansin ang luhang lumalanda sa kanyang mga mata. Dahil sa loob ng 6 na taon, puno siya ng pangamba at pag-alala sa taong pinakamamahal kung nasa na ito o kung maayos bang kalagayan nito. Halos 1 oras siya sa loob bago lumabas. Hinanap niya pa ang bata ngunit wala na ito roon. Samantala si Vincent naman ay nasa loob ng simbahan sa may gilid na parte malapit sa may harapang altar. Nakaluhod na nananalangin rin ng mga oras na yon. "Ama naming Diyos, alam ko pong naririnig niyo po ako. Ito pong 100. Panalangin ko sa taong to. Sana po'y dumating na si Papa. Sabi ni Mamay nasa malayo daw si Papa. Sana po'y dumating na siya." Nang matapos si Vincent ay nagmamadali itong pumunta sa tindahan ng bulaklak ng Nanay Ella niya. "Oh Vince, bakit ang laki ng ngiti mo? Ubos na lahat ng paninda mo, hindi ka hinapon," sabi ni Ella pagkakita sa bata. "Nay Ella, may bumili lahat ng paninda ko. At heto 1,000. Pinakita ni Vincent ang 1,000 sa ginang. "Binigay ng gwapong boss sa akin. Akin na daw ang sukli." "Aba, ang swerte naman ng batang to. O siya, umuwi ka na. Sigurado ako matutuwa ang mama mo niyan."
Ani ni Ella sa bata at ginulo ang kahabaan ng buhok nito. Sige, Nay Ella, bibili muna ako ng paboritong puto ni Mama. Tuwang sabi ni Vincent. Umakyat siya sa upuan at hinalikan sa pisngi ang ginang. Bukas ulit. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Bukas ulit. Sige, 3:00 pagkatapos ng uwi mo sa school, ha? Pagod na umupo si Lovely sa upuang kahoy sa minisala ng maliit na bahay na nirerentahan niya. Kahit gusto niya na sanang matulog, ay may kailangan pa siyang labahin na simulan at tapusin bago mag-alas 7 ng gabi. Tumayo siya sa kinauupuan at nagsimulang magluto ng ulam. Bumukas naman ang pintuan. Mama, nakauwi na po ako. Tuwang-tuwang sabi ng batang lalaki na may hawak ng paper bag na may lamang 5 puto. Binilhan ko po kayo ng puto, Mama. Huminga ng malalim si Lovely at humarap sa anak. Vin, sinabi ko sa'yo na mag-aral ka ng mabuti. Tumawag ang teacher mo na hindi ka pumasok sa hapon. Saan mo na naman kinuha yung perang yan? Mama, masama po pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok. Sinabi ko po sa kaklase ko na sabihin kay teacher. Paliwanag ng anak niya na umupo sa plastic chair na sa plastic table na nasa kusina nila. Pero mukha pong nakalimutan sabihin ng classmate ko. Kaya doon po muna ako nagpahinga kay Nanay Ella. Tumulong po ako kay Nanay Ella kaya may pera po ako. Ma, nakalimutan niyo po? Patuloy ng anak. Iniwas ni Lovely ang tingin sa anak dahil sa tuwing titingin siya sa bata ay nakikita niya rito si Carter. Lumunok siya ng ilang beses bago nagsalita. Hindi mo na ako kailangan tulungan pa, Vince. Bata ka pa. Dapat ay pag-aaral ang inaatupag mo. Punto ni Lovely. Simula na mag-5 taon ng anak ay tinutulungan na siya nito. Alam niyang hindi sapat ang kinikita niya bilang isang cashier sa isang hindi kalakihang tindahan at ang paglalabandera niya. It was hard for her to meet ends. Kung siya lang ay ayos lang, pero alam niyang pati ang anak niya ay nagtitiis. Simula nang umalis siya at nagpa siyang manirahan sa CDO ay hindi pa siya nakauwi sa kanyang ama. Hirap din siya. At ayaw niyang mas maghirap lalo ang ama niya kung doon siya uuwi. At ayaw niyang may masabi ang mga chismosa sa kanila sa kalagayan niya noon nang malamang buntis siya. Alam niyang masasaktan ang ama niya at simpleng magsasaka lamang ito sa maliit nilang lupain. Ayaw niyang may masasabi ang mga taga-roon sa kanila sa sinapit niya. Sa totoo lang ay gusto niya nang makita ang ama at humingi ng pasensya dito. Kung hindi siya nakipagsapalaran sa Maynila, nagmahal, nagpakasal at nagpakamartir, at kung nagpatuloy siya sa pag-aaral, hindi iyon ang kanyang sasapitin. Pero kahit ganun man ang nangyari sa kanya, it was still a blessing for her na dumating ang anak niya sa buhay. Natuto siyang lumaban sa buhay at kahit magtiis siya, sisikapin niya magkaroon ng magandang buhay ang kanyang anak. Pero Mama, gusto ko pong tumulong. Pilit ni Vincent na nagmaktol. Malaki na po ako. Hinarap ni Lovely ang anak at pinandilatan nito ng mata. Anong malaki ka na? Tingnan mo ang sarili mo, kinder ka pa lang oh. Ngumuso ang anak at sabing, kung nandito lang si Papa, hindi naman tayo maghihirap ng ganito. Sabi niyo po, nasa malayo si Papa. Bakit hindi pa ba siya umuuwi? Sa tuwing iyon ang sasabihin ng anak ay hindi alam ni Lovely kung paano ipapaliwanag na hindi na dapat umasa ito sa kanyang ama, na mas mabuting ituring nito na wala na itong ama. Ngunit ayaw niyang makitang masaktan ng anak. Kaya nagsisinungaling siya. Bumuntong hininga si Lovely at nilapitan ng anak. Kapag kuway, ngumiti ito. Marami kasing ginagawa ang papa mo kaya hindi pa siya makakauwi. Malayo kasi siya at hindi siya basta-basta makakapunta dito. Another lie she uttered to him. Nasan po kasi si Papa? Bakit hindi na lang natin siya puntahan? Tanong ni Vincent. Hinawakan ni Lovely ang magkabilang pisngi ng anak at marahani yung pinisel. Sa lugar na mahirap puntahan. O siya, kainan na natin yung binili mo. Pag-iiba niya ng usapan at binuksan ang bag. Mama, heto po, may pera ako. Abot ng anak niya at nabigla siya nang makita ang 850 iyon. Bakit ganito kalaki to? At ikwinento na ng anak ang lalaking bumili ng bulaklak at binigay na sa kanyang sukli. Kahit gusto niyang patigilin ng anak sa ginagawang pagtulong kay Ella sa tindahan nito,
ay kilala niya ang anak na matigas ang ulo nito kagaya ng ama. Vince, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka magtitiwala kahit sino. Basta si Nanay Ella lang. Pagpapaalala ni Lovely sa anak. Tumango naman si Vince na nakangiti. Opo, Mama. Hindi ko nakalimutan ang bilin ninyo. Tsaka mabait naman po yung gwapong lalaki. Vince? Opo, Mama. Mag-iingat po ako. Bumukas ang pinto ng office ni Carter at pumasok ang sekretarya niya na may dalang paper bag na inutos niyang bilhin dito. Simula nang makilala niya ang bata ay araw-araw na siyang dumadaan sa may simbahan upang magdasal at bumili ng sampagita sa bata at kausapin ito. Nalaman niya na hindi pa nito nakikita ang ama na nasa malayo at araw-araw na nagdarasal ang bata sa simbahan na sana ay dumating ng ama nito. Bata pa ito ay tinutulungan niya na ang kanyang ina. Kaya naaawa siya sa bata. Kaya siguro ay gano'n na lang kagaan ang loob niya. Sir, heto pong inutos yung bilhin sa akin, sabi ng sekretarya niyang si John. Salamat. May meeting ba tayo this 5? Tanong ni Carter na ang mga matay nasa laptop. Meron po, sir. Cancel it and move it tomorrow morning. Utos niya. Nagtataka ang sekretarya niya kung bakit gano'n na lang kaaga umalis ang kanyang boss. Pero hindi nito magawang magtanong. Yes, sir, sabi ni John at umalis na. Sinulyapan naman ni Carter ang orasan at malapit na mag-alas 4. Tumayo na siya. Kinuha ang 2 paper bag bago umalis. Nang marating niya ng simbahan ay kaagad siyang bumaba ng sasakyan. Siya ang nagmaneho sa araw na yon. Nang makita niyang bata na nakatayong sa may gilid ng simbahan at nang makita siya ay masayang lumapit ang bata sa kanya. Nandito po kayo? Kaso naubos na pong sampagita ko eh. Malungkot na sabi ni Vincent. Akala kasi nito na hindi pupunta sa araw na yon ang lalaki. Okay lang yan, uuwi ka na ba? Tanong ni Carter. Hindi pa po. Mamayang gabi pa uuwi si Mama at kay Nay Ella muna ako bago ako kunin ni Mama kapag nakauwi na siya. Ani ni Vincent. Pagkatapos ko magdasal, hintay ka muna dito ha. Okay po, sang-ayon ng bata. Pagkatapos magdasal ni Carter ay nakita niya ang bata nakaupo sa gilid sa labas ng simbahan na naghihintay sa kanya. Vin, may bibigay sana ako sa'yo, sabi ni Carter pagkalapit sa bata. Ano po yun, Uncle? Takang tingin ito sa kanya. Sige, maghintay ka lang muna dyan. Tumangulang si Vincent na naroon sa mukha ang katakahan. Pagkabalik ni Carter ay nakita ng bata na may dala siyang 2 paper bag. Umupo si Carter sa tabi ng bata at inabot ang isang paper bag. Diba sabi mo na hindi ka pa nagkakaroon ng laruan? Heto at ako nang unang bibigay sa'yo, sabi ni Carter. Lumiwanag ang mukha ng bata at tiningnan ang loob. Wow, Uncle! Isang malaking sasakyan? Parang katulad ng sasakyan mo ah. Puno ng sayang kinuha ng bata ang malaking laruan sa loob at manghang tiningnan niyon. Umaandar yan gamit yung remote control. Turo ni Carter at pinakita sa bata kung paano iyong gagamitin hanggang sa matutunan na nito. Ang astig nito, Uncle! Masayang sabi ni Vincent. Mabutit na gustuhan mo. Heto, may binili akong burger at french fries. Kinuha ni Carter ang burger at french fries at saka iniabot sa bata. Pagkalagay nito ng laruan sa paper bag. Wow, ang sarap nito, Uncle! Komento ng bata pagkakain sa burger. Pati rin si Carter ay kumain niyon kasama ng bata. Inabutan niya rin ito ng milk tea na nagustuhan naman ito. Ngayon lang ako nakakain nito, Uncle, sabi ng bata at kalahati lang ang kinain nito. Bakit hindi mo inubos yan, Vin? Takang tanong ni Carter sa bata. Titirhan ko po si Mama, Uncle. Alam ko pong hindi pa nakakain nito si Mama. Paliwanag nito. Hindi mapigilang maawa ni Carter sa bata at masaya din sa isipan na iniisip nito lagi ang kanyang ina. Hinawakan ni Carter ang ulo ng bata at marahan niyong ginulo. Ubusin mo yan. Huwag ka mag-alala, bibili tayo para sa mama mo. Talaga po? Saan po? Sa mall. Nakapunta ka na ba ron? Malapit lang yun dito, sagot ni Carter. Lumaki ang mga mata ng bata at mahinang sabi, Sa mall? Hindi pa po ako nakakapunta ron eh.
Naaalala ni Vincent ang bilin ng ina. Nagdadalawang isip siya kung sasama ba siya dito. Pero gusto niyang pumunta sa mall. Tara, hindi naman tayo magtatagal, sabi ni Carter. Nagdadalawang isip ang bata na napansin ni Carter. Pupunta lang tayo sa mall at bibili para sa mama mo. Tapos babalik din tayo dito. You can trust me, Vin. Tumingin lang ang bata sa kanya. Sige, wag na lang tayong pumunta. Ipapabili ko na lang, sabi ni Carter. Siguro'y natatakot ang bata na pagalitan ng ina na sumama sa hindi kakilala. Okay lang po, tara, tuwang sabi ng bata. Simula ng araw na yon ay nagpupunta na ang dalawa sa mall o di kaya sa restaurant upang kumain. Mas lalong naging malapit si Carter sa bata at minsan ay sinasama din niya ang bata sa mansyon nito at binibigyan ng mga damit at pera. Samantalang hindi naman mapanatag si Lovely habang tinitingnan ng natutulog niyang anak. Hawak ang isang malaking shark na stuffed toy. Lately ay napapansin niya ang mga laruang dala-dala nito. At sabi ay binigay ng uncle niya. Unang inisip ni Lovely na siguro ay ang asawa ni Ella. Pero alam naman niyang walang kakayahan si Jason na bumili ng mga ganong klaseng laruan na mamahalin kasama ng mga damit. At imposible na bibigyan ni Jason ng kanyang anak ng pera. Kanina nga'y dinalan siya ng anak ng isang cake ng dark chocolate forest cake. Wala naman sinabi pang anak niya maliban na bigay daw ni uncle. Kaya nga nagdesisyon si Lovely na puntahan si Ella pagkahatid niya sa anak sa school. Mama, may sakit po kayo. Wag na po muna kayong pumasok. Aalagaan ko po kayo, wika ni Vincent habang kumakain ng agahan. Napatingin si Lovely sa pritong itlog na nilagay niya sa kanin ng anak. Gusto niyang bilhan ito ng masustansyang pagkain maliban sa itlog araw-araw at toyo. Hindi niya magawa dahil ang sahod niya ay napupunta lang sa bayarin sa bahay, tubig at kuryente at sa bayarin sa paaralan ng anak. Papasok ka, Vince. Magaling na ako, sagot ni Lovely at ngumiti. Sa totoo lang ay hindi pa siya magaling, ngunit mahalaga ang trabaho niya. Kung a-absent pa siya, wala na silang kakainin sa susunod na buwan. Mama, alam niyo po, hindi kayo magaling magsinungaling. Tingnan niyo po, namumutla ka po, Mama. Huwag po kayo mag-alala. Marami akong bibenta na sampagita ngayong araw. Anis sa kanya ng anak. Hindi, papasok ka, galit na sabi ni Lovely. Huwag nang matigas ang ulo, Vince. Bilisan mo na dyan at ihahatid kita. Sumimangot ang anak niya na naroon sa mga matang pag-alala sa kanya. Intindihin mo naman si Mama, anak. At tumango ito. Pagkatapos ihatid ni Lovely ang anak ay pumunta siya sa tindahan ng bulaklak ni Ella. Doon niya nalaman mula kay Ella na hindi si Jason ang nagbibigay ng mga laruan at pagkain sa bata. May gwapong lalaking naghahatid sa kanya dito at mukhang mabait naman siya, kwento ni Ella. Ella, yung mga taong mukhang mabait, sila pa yung hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, nawika ni Lovely na napahawak sa sumasakit niyang ulo. Ella, bantayan mo si Vince kung nandito siya. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Puno ng pag-aalala sa boses ni Lovely. Hinawakan ni Ella ang kamay niya at sabing, ano ka ba, huwag ka mag-alala, syempre babantayan ko siya. Lumabas si Lovely sa isang butik sa mall. Tanga niya ang isang paper bag na may lamang box para sa kanya anak. Kaarawan ng anak niya sa araw na yon kaya maaga siyang umuwi galing trabaho upang sopesahin ng anak. Balak niyang pumunta sila sa mall upang kumain sa Jollibee na alam niyang matutuwa ito dahil yun ang unang beses na makakakain ito sa lugar na yon. Pagkarating niya sa stall ay napansin niyang balisa ang kaibigan. Oh Ella, may problema ba? Untag ni Lovely at napagitla na lang si Ella na makita siya. Love, ang anak mo. Kinabahan si Lovely sa narinig. Ella, huwag mong sabihin may nangyaring masama sa anak ko. Nanlamig siya sa isipang yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakali nga may masamang nangyari sa anak. Naluluhang napasabi tuloy si Ella. Patawarin mo ako, love. Kanina'y nandun lang si Vince nagtitinda ng sampagita malapit sa simbahan. Pero nawala siya agad sa paningin ko. Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko talaga siya mahanap eh. Nabitawan tuloy ni Lovely ang hawak. Hindi. Ano nagbebenta ng sampagita? Akala ko ba'y tumutulong siya sa'yo dito, Ella?
Hindi makapaniwala ang sabi ni Lovely at napahawak sa gilid ng tindahan. Hindi ba sinabi sa'yo ng anak mo? Anyway, ang mahalaga ngayon ay hanapin mo na si Vince. I'm sorry love, kasalanan ko to eh. Naiiyak na sabi ni Ella. Huminga ng malalim si Lovely. Kailangan niyang mahanap ang anak. At wag na munang umiyak at magsisihan. Isa pa ay may kasalanan din siya na hinayaan niya lang ang anak sa gusto nito. Hinanap ng dalawa si Vincent sa simbahan at sa mga malalapit pang simbahan. Pumunta si Lovely sa loob ng simbahan at alam niyang nagdadasal araw-araw ang kanyang anak, ngunit wala roon sa loob ang anak. Naluluha ang mata niya sa sobrang pag-aalala at takot ang lumukob sa kanya sa mga oras na yon. Tinanong niya ang isang bata na nagbebenta rin ng sampagita. Bata, may nakita ka bang maliit na bata dito na maputi na may wavy na buhok na itim medyo mahaba? Nakasuot din siya ng itim na may kalakihang damit na red at nakashort at nakatsinelas. Si Vince po? Tumango na mabilis sa Lovely. Nakita mo ba siya? Saan siya pumunta? Kumunot ang noon ng bata habang nag-iisip. Ay, kanina po ay nandito si Vince. Pero may lumapit po sa kanya na matangkad na gwapong lalaki. Papa niya po ata yun, sabi ng bata. Kaano-ano niyo po si Vince? Lalaki, saan sila pumunta? Lumakas ang kabog sa dibdib ni Lovely. Baka kinidnap ang kanya anak. Bali-balita pa naman lately na may kumukuha ng bata sa isang lugar. Mama niya ako. Sumama po si Vince sa lalaki, ate. Sumakay sila sa puting sasakyan? Sabi ng bata na halos ikahulog ng panga ni Lovely sa narinig at lumandas na ang mga luha sa mga mata niya. Hindi maaari. Hindi. Mahina niya sabi na nilibot ang tingin sa paligid. Ayos lang po kayo, ate? Nag-aalalang tanong ng bata. Wala sa sariling iniwan ni Lovely ang bata at nagtungo sa stall ni Ella kung nasaan ang babae. Hindi ko siya mahanap, love. Problemadong sabi ni Ella. Love, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Napahawak si Ella sa may dibdib. Si Vince, kinuha siya ng puting sasakyan. Mahina niya sabi na tama lang na marinig ng kaibigan. Diyos ko, Santa Maria, love, pumunta na tayo sa pulis. Mabuti pa nga. Sang-ayon ni Lovely na pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Aalis na sana sila nang may humintong sasakyan sa hindi kalayuan kung nasaan sila at bumaba ang isang driver na binuksan ng pintuan. Tuwang-tuwang lumabas ang anak niya. Salamat po! Sabi ni Vincent sa driver na ngumiti at tumango bago ito pumunta sa driver's seat. Mabilis na lumuhod si Lovely at tinakap ito. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tingnan niyo po, binigyan ako ng regalo ni Uncle. Tuwang sabi ng anak na lumayo sa ina. Di ba sabi ko sa iyo na huwag kang magtitiwala kahit kanino o sasama sa kanila? Pinagalitan ni Lovely ang anak. Iyon ang unang beses na makita ni Vincent na sobrang galit ang ina. Mama, gusto mo bang mapahama ka? Pinag-alala mo ako. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Vince, Diyos ko naman. Huwag kang sasama kahit kanino. Naluluhang sabi ni Lovely. Naiiyak na tiningnan siya ng anak. Pero mabait po si Uncle. Gusto niya lang po akong tulungan. Hindi ka ba nakikinig? Hinawakan ni Lovely ang magkabilang balikat ng anak. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Kahit mabait, hindi mo sila kilala, nak. Makinig ka naman, oh. Kung nandito lang si Papa, ma, hindi sana tayo ganito kahirap. Inaalagaan mo sana ako. Hindi lang si Nanay Ella palaging nagbabantay sa akin. Iyak na sambit ng anak. Mabuti pa si Uncle. Kahit hindi kami magkaano-ano, nagbibigay siya ng oras sa akin. At binibigyan niya ako ng mga bagay na hindi mo magawang ibigay sa akin. Sana siya na lang ang tatay ko. Vincent! Mama, sino ba talaga ang papa ko? Bakit wala siya? Palagi akong nananalangin na dumating na siya pero hindi pinapakinggan ang dasal ko. Siguro nagsisinungaling po kayo. Siguro wala talaga akong papa. Hikbing salita ng anak. Naawa naman si Lovely sa anak ngunit hindi niya magawang sabihin ang totoo sa anak. Nak, Vince, wika niya pagkayakap sa anak. Hindi pa ba sapat si Mama sa'yo? Kailangan ba na nandito ang papa mo?
Ayaw kitang nakikitang nahihirapan, Mama. Dapat si Papa nandito para tulungan tayo. Sorry, anak. Kung heto lang ang magagawa ko. Huwag kang mag-alala. Magsisikap lalo si Mama at hindi ka magtitinda ng sampagita upang tumulong. Pangako ni Lovely sa anak at tinigpitan ng yakap nito. Ma, wala po ba talaga akong papa? Tanong ni Vincent na garalgal ng boses. Parang sinasabi niyo po na ganon. Sorry, anak. Nasabi na lamang ni Lovely at humagulhol ang kanyang anak. Napangiti si Carter sa tuwing napapaisip siya sa bata at sa tuwing makikita ang tuwa nito sa mga binibigay niya at pinupuntahan nila. Sumandal siya sa kinauupuan at tumingin sa labas ng bintana ng private plane. Tanaw sa ibaba ang mga city lights. Kahit gusto niyang bisitahin uli ang bata sa araw na yon, ay hindi niya magawa. Papunta siya sa Canada para sa contracting at ilang meeting kasama ang ilang stockholder sa bagong branch ng company na tinayo nila sa Ottawa. Pagka-uwi niya sa Monday ay bibisitahin niya ang bata. John! Tawag niya sa sekretary na tumayo sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Sinabihan mo na ba si Lando na sabihin sa bata na ilang araw ako mawawala? Tanong niya. Sasabihin ko po mamaya sa driver niyo po. Kumunot naman ang noon niya na tumingin sa orasan. 2:00 pa lang sa Pilipinas, remind him, baka makalimutan niya. Yes, sir. Kaano-ano niyo po bang bata, sir? Anak niyo po? Tanong ni John na napansin kasi nito na magkahawig ang dalawa. Hindi, sagot ni Carter. Pati si Lando ay napatanong sa kanya kung anak ba niya ang bata. Nagtataka nga siya kung bakit napasabi ang mga ito pero hindi niya nagawang magtanong dahil nawawala na sa isipan niya. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya kay John. Magkahawig na magkahawig po kayo ng bata, sir Sagot ni John. Baka may anak kayo sa ibang babae, sir, na hindi niyo lang alam. That's nonsense. Nasabi na lang ni Carter. Wala siyang ibang babae maliban kay Lovely. Bumuntong hininga siya. Wala pa rin bang balita kung nasaan ang asawa ko? Pag-iiban niya sa usapan. Wala po sa mga inutos mong tao. Puro wala silang makukuha kahit man lang lead. Carter hissed. Gawin nilang pinapagawa ko. I've been paying them. Yes, sir. Isang linggong dumaan mabilis ang lakad ni Carter palabas sa airport at sumakay sa Maserati niya. Sir, hinihintay na po kayo ng nanay niyo sa bahay niya. Sabi ng driver sa kanya pagkapasok sa loob ng sasakyan. Inilapag niya ang 3 paper bag sa tabi. May pupuntahan tayo ngayon. My mom can wait, sabi ni Carter. Sa simbahan. Okay, sir, nasabi na lamang ni Lando at pinatakbo na ang sasakyan. Pagkarating nila sa may simbahan ay kaagad na bumaba si Carter. Malaking ngiti sa labi niya na pinuntahan ng gawe kung saan dati naghihintay ang bata sa kanya. Ngunit hindi niya na nakita si Vincent doon. Naghintay siya ng 1 oras sa pwestong yon, subalit hindi na dumating ang bata. Nasaan kaya yun? Naitanong niya tuloy sa sarili. Kaya nagtanong siya sa mga naroroon at wala ni isa sa kanilang may alam. Nagpunta siya sa stall ni Ella at nagtanong sa ginang. Nandito ba si Vince? Tumingin ang ginang sa kanya at ilang segundo pa ay lumipas bago ito sumagot. Nasa hospital siya, sir. Ngayon lang po kayo ulit dumalaw dito, sabi ni Ella. Sa narinig ni Carter ay nakaramdam siya ng pag-aalala sa bata. Anong nangyari? Tanong niya. Nangamba siya na baka na-aksidente ang bata. Nagkaroon po siya ng pneumonia at nasa public hospital po siya ngayon, sagot ni Ella. Kawawang bata. Pinilit po kasi nung 1 linggo na magtinda kahit inuubo. Ang tigas ng ulo ng talaga Naaling nasabi pa nito. Saang ospital po siya naroroon? Pagkasabi ni Ella ay mabilis na umalis si Carter dala ang paper bag. Lando sa City Hospital tayo, utos ni Carter. Bilisan mo. Okay, sir. Kaagad na sagot ni Lando at umalis na sa lugar. Nang marating ni Carter ang hospital, ay nakita niya kung gaano kadami ang taong naroroon. Pumunta siya sa front desk upang magtanong at sinabihan siya ng nurse na nasa 3rd floor daw. Malalaki ang hakbang ng lakad niya habang umaakyat sa hagdanan. At nang marating niya ang 3rd floor ay nakita niya sa labas sa ward ang bata na nakahiga sa kama
habang ang isang babae ay pinapaypayan siya. "Excuse me, miss, kayo po bang ina ng bata?" Tanong ni Carter pagkalapit. Nais niyang ilipat ang bata dahil naaawa siyang makitang mahina at napakainit pa sa kung nasaan sila. Wala man lamang aircon. Napatingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa. Carter was still wearing a suit and tie at pawisan ito. Hindi po sir," sagot ng babae. "Kaibigan ako ng ina ng bata. Ako po munang pansamantalang nagbantay." Umubo ang bata at namamaos na sabi, "Ate Jessa, tubig." Nakapikit ang mga mata nito kaya hindi napansin ng bata ang lalaki. Si Carter nang kumuha ng kalahating bottled water sa may gilid na nakalagay malapit sa kama. Napailing siya nang makita na walang prutas man lamang ang naroroon, maliban sa isang plasticware na may lamang lugaw at ng bottled water. "Eto, Vin," sabi ni Carter. Bumuka ang mata ng binata at tumingin sa kanya ng ilang segundo. "Uncle?" Hindi makapaniwalang sabi nito. "Ako nga, Vin." Nakangiting sabi ni Carter at inalalayan na umupo ang bata sa kama. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya ng bata. Hinaplas niya ang likuran nito. "Akala ko po hindi na kita makikita, Uncle." Mahinang sabi ng bata at umubo ito. "Uncle, sorry kung dito tayo." Umubo ang bata at hinaplas ni Carter ang likuran nito. "Huwag ka na muna magsalita, Vince. Inumin mo muna tong tubig, oh." Nang makainom ng tubig ang bata ay ngumiti ito. "Salamat, Uncle." "May pasalubong si Uncle sa'yo." "Heto, oh." Abot ni Carter ang 3 paper bag. Tuwang-tuwa na tiningnan iyon ni Vincent habang inuubo. Naaawa si Carter sa kalagayan ng bata at makita niya ang gaano na ito kapayat. "Iwan mo na kita dyan, Vin. Kausapin ko lang ang Ate Jessa mo." Paalam ni Carter. Binaling ni Carter ang babae na kanina pa nakatitig sa kanya at kay Vin. At pansin niya rin ang ilang tingin ng mga tao sa loob at labas ng ward sa gawin niya. "Nasaan ang ina ni Vincent?" Tanong ni Carter sa babae. "Nasa social service center ng hospital," sagot ni Jessa. "Bakit?" "Kailangan ko siyang makausap. Ililipat ko ang bata sa private hospital. Sagot ko na lahat ng gastos." Paliwanag ni Carter sa babae. "Magkakilala ba kayo ng ina ng bata?" "Ikaw bang ama ng bata?" Tanong ni Jessa na palipat-lipat ng tingin sa bata at sa lalaki. "Hindi," sagot ni Carter. "Pero, hindi talaga?" Ayaw maniwala ng babae sa sinabi niya. "Oo, kaibigan lang ako ng bata at nais ko siyang tulungan." Pagdadahilan pa ni Carter. "Weh," nasabi ni Jessa. "Parang ang hirap naman paniwalaan na hindi mo anak. Magkahawig pa nga kayo, oh." Samantalang si Lovely naman ay nasa social service center ng hospital upang sa assistance makalibre sila sa babayaran sa ospital. Pinahid niya ang pawis at humikab. Ilang araw siyang walang maayos na tulog sa pag-aalala sa anak at sa pagbabantay niya dito tuwing gabi. Bumaba siya sa hagdanan at nagtungo sa 3rd floor kung nasaan ang anak niya. Hindi pa siya nakapasok sa loob ng hallway ay nilapitan na siya ni Jessa. "Oh, Jess, bakit ka dito?" Takang tanong ni Lovely. Dapat ay nagbabantay ito sa anak niya. "May isang gwapong lalaking gustong ilipat ang anak mo sa private hospital. Siya na daw ang gagastos sa lahat. Kasama nito si Vince, pinapakain ng prutas." Bungad na sabi ni Jessa sa kanya. Nagulat naman si Lovely sa sinabi ng kaibigan. Pumasok siya sa loob at napahinto siya nang makita ang lalaking nakaupo sa gilid ng kama habang binabalatan ng orange. Nakangiti ito habang sinasabi, "Kumain ka ng prutas para lumakas ka, Vince." Napahawak si Lovely sa kanyang bibig. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, si Carter pa talagang nagsabi nun sa kanyang anak. "Mama!" Tawag ni Vince pagkakita sa kanya. Napalingon si Carter sa gawin niya at ang hawak nitong orange ay nahulog sa sahig. Napatayo ang lalaki na lumapit kay Lovely. "Mahal?" Hindi inaasahan ni Lovely na yakapin siya nito. "Ikaw nga! I miss you so much!" Si Vincent ay nagtataka sa nangyayari. Kaagad na lumayo si Lovely sa lalaki at pinigilan ang luhang huwag mahulog sa mga mata.
Lumunok muna siya bago nagsalita. Mag-usap tayo sa labas. Si Jessa muna ang nagbantay sa anak nila. Huminto si Lovely sa may hagdanan bago humarap sa lalaki. Mahal! Carter. Sabi ni Lovely at natigilan si Carter sa narinig. Lalo na sa realization na tinawag siya ng asawa sa pangalan nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lovely. Si Vince, anak mo ba siya? Tanong ni Carter na hindi man lang sinagot niya. Tumango si Lovely. May iba ka bang asawa? Nahihirapang sabi ni Carter. Bakit ka umalis? Hinanap kita. Wala akong ibang asawa, Carter. Si Vince. Lovely trailed off at huminga ng malalim. Anak ko siya? Pagpapatuloy ni Carter. Oo, sagot ni Lovely. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit umalis ka nang walang paalam, mahal? Iniwas ni Lovely ang tingin kay Carter at umamin siya. Hindi ko inaasahan na buntis ako noon. 1 buwan pagkatapos ko pumunta rito. Wala akong balak na sabihin sa'yo. I decided na iluwal siya. He's the only good thing that ever happened to me. That changed my life. Kaya kung maaari, huwag ka nang lumapit sa anak ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo o awa para sa anak ko. Nabigla si Carter sa narinig. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila ibang-iba na sa babaeng kilala niya noon at minahal. Masama pa rin ang loob niya sa lalaki sa ginawa nito noon at hindi niya pa kayang mapatawad ang lalaki hanggang ngayon. Mahal, alam kong galit ka. Kung ano man ang ikinagagalit mo noon, bakit ka umalis? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Carter na hinawakan ng kamay ng asawa, ngunit inilayo nito ang kamay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa nito. Tapos na tayo, Carter. Mula nung nagdesisyon ako umalis. Kaya please lang, ayaw na kitang makita. At huwag mo nang guluhin pang nananahimik naming buhay ng anak ko. Malamig na sabi ni Lovely at dahil sa narinig ay labis na nasaktan si Carter. May nagawa ba akong mali, mahal, na ikinagalit mo? Tell me. Pakiusap ni Carter. Wala kang ginawang mali, Carter. Ginawa mong isang bagay na tama lang upang matauhan ako nan. Sobrang pagtitiis ko sa sarili ko nan para sa pamilya mo na ayaw naman sa akin. Nagpabulag ako sa pag-ibig na alam ko naman sa huli. Kung sasabihin ko kung paano ako minaltrato ng nanay mo, hindi mo rin ako paniniwalaan. Kaya tiniis ko sa pag-asang balang araw ay magbubukod na tayo. Sagot ni Lovely na pigil na huwag pumiyok. Hindi mo rin ako paniniwalaan kung sasabihin ko sa'yo na munti ka na akong mahalay ng tito mo. Nung panahong gusto kong sabihin yun sa'yo, iniwan mo ako nung mga oras na yan. Iniwan sa bahay na ginawang impyerno ang buhay ko. Hindi na nga ako nakaramdam na safe ako sa tuwing wala ka ron. Umasa ako, Carter, na uuwi ka. Nasasagutin mo ang tawag ko. Pero wala eh. Nagbago ka nang mawala ang ama mo. Kaya hindi na rin imposible na magbago rin ako. Nagawa ng sabihin ni Lovely ang pagmamaltrato na ginawa ng Tito Brian niya sa kanya noon. At dahil doon ay tulala lamang si Carter hanggang matapos siya. Gusto ko ng tahimik na buhay, Carter. Kaya huwag mo na kaming guluhin pa. Huling sabi ni Lovely at iniwan ang lalaki. Pinahid ni Lovely ang luha sa mga mata at medyo gumaan ang loob niya nang masabi niya ng matagal niya nang gustong sabihin sa asawa noon pa man. Samantala si Carter naman ay napaluha. Hindi niya lubos maisip ang pinagdaanan ng kanyang asawa. Siya ang dahilan kung bakit umalis ito. Hindi niya nagawa ang pangako na magkaroon siya ng buhay na tahimik sa piling niya. Bagkus, siya mismo na hindi niya alam ang nagpahirap din sa babaeng mahal niya. Naikuyom niya ang palad at naisuntok sa pader. Puno ng galit ang kanyang puso, lalo na sa kanyang ina at sa tita niya. How could they do that to her? How? Galit na sigaw ni Carter na sinuntok ang pader. Wala siyang maramdamang sakit. His knuckles was bleeding nang makita niya ang driver niya na papalapit sa gawin nito. Kaagad siyang nilapitan ni Lando. Sir, ano pong nangyari? Walang ekspresyon ang mukha niyang sabi sa driver. Drive me to Tito Brian's house. Pumasok siya sa loob.
with his jaw clenched. Nagtataka man ay sinunod ng driver ang utos niya. Pagkarating sa bahay ng tito niya ay pumasok siya sa loob ng bahay nito na walang pasabi. Nang makita ang tito niya sa movie room, nag-enjoy sa pinapanood na horror movie, ay isang suntok ang ibinigay niya sa lalaki. "What the heck, Carter?" Gulat na sabi ni Brian at pinahid ang dugo sa bibig nito. Susuntukin ulit niya ang lalaki nang nakaiwas na si Brian. "Ano bang problema mo?" Asik ni Brian. Hindi nito inaasahan ang pagsugod niya at inambahan siya ng suntok sa mukha kaya natumba ito sa sahig. "Carter, tama na!" sabi ni Brian na sinusubukang iwasan ang suntok ni Carter. Puno ng galit ang mga mata ni Carter at tila babingi ito sa sinasabing pagmamakaawa ng tito Brian niya. "Papatayin kita!" sabi ni Carter na kinatakot naman ni Brian. Duguan ang mukha ng lalaki. Sinipa nito ang pamangkin at kinuha ang tray sa may upuan nito at inihampas sa kanya. Pero parang hindi nasaktan si Carter. "Ano ba, Carter? Ano bang nangyayari sa'yo?" Galit na sabi ni Brian. Sinuntok nito si Carter na naiwasan lang niya at hinawakan ni Carter ang buhok ng kanyang tito at sinuntok ito sa may bibig. Brian screamed in pain. Kahit anong subok nitong sanggain ang atake niya ay wala ring silbi. Sinipa ni Carter sa Brian sa tiyan and slammed his head sa upuan. Hindi niya alam bakit bigla na lang siyang gustong patayin ng pamangkin. Halos wala nang lakas si Brian at nawawala na ito ng ulirat sa bawat natatamo nitong sipa at suntok at hampas si Carter. Mabuti na lamang ay dumating ang guard at si Lando na yumakap mula sa likuran ni Carter upang mapatigil siya sa ginagawa. "Sir, tama na po," awat ni Lando. "Gusto mo bang patayin ng tito mo? Ano bang nangyayari sa'yo?" "Oo, papatayin ko siya," nakangising sabi ni Carter. "Kahit sa impyerno papupuntahan ko siya at papatayin ko pa rin siya. Demonyo ka. Papatayin kita!" Galit na sigaw ni Carter at akmapang aatakihin si Brian na wala ng malay. Pero pinigilan siya ni Lando. "Nasisiraan ka na ba ng bait, sir? Gusto mo bang makulong?" "Bitawan mo ko, Lando!" Galit na sabi ni Carter at nagpupumiglas makawala lamang sa driver. Kaagad naman na tumawag ng ambulansya ang security guard pati na ng polis. "Sir, hindi ko po gagawin ang gusto niyo. Kahit saktan niyo pa ako pagkatapos nito," giit ng driver. Nang dumating ang ambulansya at polis, kinuha nila si Carter at kinulong sa presinto. Ngunit nakaalis din siya sa loob ng kulungan pagkatapos ng negosasyon ng lawyer niya sa pulisya. "Nasisiraan ka na ba, Carter?" nasabi ng lawyer niya si Jovic pagkasakay niya sa sasakyan nito. "Muntikan mo nang mapatay ang tito mo." Tahimik na tinitigan ni Carter ang nakabenda ng mga kamay. "He deserved it. After what he has done to my wife. Hindi sapat sa kanyang mamatay. Gagawin kong impyernong buhay niya sa ginawa niya sa asawa ko." Puno ng galit na sabi ni Carter. "Pasalamat ka't hindi kritikal ang tito mo. Pero after na gumaling siya, ikukulong siya dahil sa ginawa niya sa asawa mo. Pero mali pa rin ang ginawa mo," sabi ni Jovic sa kaibigan. "Nararapat lang yan sa kagaya niyang demonyo," anas ni Carter at tumingin sa labas ng bintana. "Take me home. Kanina pa nag-aalala si tita sa'yo, pero ayaw mo makita siya kanina," wika ni Jovic na binilisan ng takbo ng sasakyan. "Baka may magawa pa ako sa kanya. She's still my mother. Pero sa ginawa niya rin sa asawa ko, hindi ko siya mapapatawad," sabi niya na matalim ang mga tingin. Ginawa niya pa rin ng isang bagay na ilang beses ko nang sinabi sa kanya noon pa man na huwag niyang gagawin sa asawa ko. She made my wife's life a hell, and I can't forgive her, and even myself for being so naive for not knowing it all those years. Pero mami mo pa rin siya. Don't be harsh to your mother," ani ni Jovic at binagala ng takbo na sasakyan. Matagal nang magkaibigan simula kolehiyo sina Carter at si Jovic at isa ito sa groomsmen sa kasal niya noon. Isa din ang lalaki sa inaasahan at pinagkakatiwalaan niya. After all those years, nasa iisang lugar lang pala siya. After you moved here in CDO dahil sa business. Pinaglalaroan ka talaga ng tadhana, bro. 6 na taon mo siyang hinanap tapos yun na nga, nasabi pa ni Jovic at napangiti. "Huwag mo na nga muna akong inisin ngayon. Mainit pang ulo ko."
At hindi ko pa alam kung paano ko patatawarin ang asawa ko. Bumuntong hininga naman si Carter. Naroon pa rin ang sakit at galit sa puso niya. Galit sa tito at sa nanay niya. At sakit sa katotohanan na baka hindi na siya mahal ng taong mahal niya. Gumisi si Jovic at huminto sa harap ng bahay niya. Kung mahal mo talaga ang asawa mo, gagawin mong lahat na mapatawad ka niya at ipakita mo na nagsisisi ka na. Ligawan mo siya ulit and show to her how much you love her. Tutulungan ka naman ng anak mo niyan for sure. Sagot ni Jovic. Oh, nandito na tayo sa bahay ng mama mo. Thank you, bro. Sabi ni Carter bago lumabas. Pagkakita ni Isabela sa anak ay niyakap niya ito. Pero agad itong kumalas na ikinabigla ng nanay niya. Look at your hands, son. Anong nangyari? Bakit mo kasi ginawa yun sa tito mo? Are you out of your mind? Tanong ni Isabela at hahawakan sana ang kamay ng anak pero hinawi niya ito. Kinabahan siya nang makita ang malamig na tingin ito sa kanya. Iho. Mom, remember I warned you before? Nung nandun pa ang asawa ko? Pagpapaalala ni Carter at nakita niya kung paano namutla ang ina. You promised, Mom, right? Pero anong ginawa mo? You mistreated my wife. Carter snapped and started Isabela. Anong sinasabi mo, iho? Hindi ko ginawa. Stop lying, Mom. Hindi ako makapaniwala na sinaktan mong asawa ko na. How could you do that? Carter jaws clenched at kinuyom niya ang palad. Hindi mo siya pinaniwalaan nun nang sinabi niyang ginawa ng demonyong kapatid ni Papa. Ma'am, babae ka rin. Pero wala kang simpatsya sa kapwa mo. Lalo na sa asawa ko. Diing sabi ni Carter na naluluha na. You are the other reason why my wife hated me. Why my wife regret that she married me. Anak niyo ko, Ma. Pero bakit hindi niyo magawang tanggapin ang babaeng mahal ko? Bakit niyo ginawa yun sa kanya? Ha? Bakit? Sigaw niya. I'm sorry, anak. Gusto ko lang naman kung ano makakabuti sa'yo. Tama na, Ma. Paulit-ulit na yung ganyang rason. You married Dad out of love? Now why can't I marry someone that I love? That's unfair, Mom. Why did you hurt me so much? I can't forgive you. Wika ni Carter na nanginginig ang boses sa galit. Simula ngayon, kakalimutan ko na may nanay pa ako. Malamig niyang sabi at iniwan ang ina. Anak, you can't do this to me. Nanay mo ko. I'm sorry, Iho. Please forgive your mother. Alam ko nagkamali ako nun. Hinabol pa ni Isabela ang anak. It's not a mistake. Dahil ikaw mismong pumili na gawin yan. Sabi ni Carter at inirapan ng ina. Huwag mo akong lalong panggalitin, Ma. Kung ayaw mong tumira ka sa squatter. Natigilan si Isabela. Takot na mawala ang meron sa kanya. Hanggang tingin lamang siya at umiiyak na umalis ang anak habang nagsisisi. Ma, bakit po kayo malungkot? Tanong ni Vincent sa ina nang makita nitong malalim ang iniisip habang pinapaypayan siya. Malungkot pa si Mama? Hindi naman na. Pagsisinungaling ni Lovely at ngumiti ng malapad. Magdasal tayo, anak, na gumaling ka na. Tumango naman si Vince at tinulungan ni Lovely ang anak na umupo. At nagsimula na silang magdasal. Naabutan naman ni Carter mag-ina na nagdadasal kaya pinagmasdan niya lamang ang mga ito at palihim ng ngumiti. 2 araw na ang lumipas at ngayon niya na lang balak na pumunta upang bisitahin ang anak. May dala siyang paborito nitong spaghetti at kare-kare. Gusto niya sana ng mga oras na yon na yakapin na mag-ina, ngunit alam niyang masama pa rin ang loob ng asawa sa kanya. Amang Diyos, sana po gumaling na ako para po hindi na mag-alala si Mama sa akin at makatulong na po ako kay Mama. Kung nasan man si Papa, sana'y masaya na siya. Sapat na po sa akin si Mama, Lord. Amen. Sabi ni Vincent at ngumiti. Nang marinig yun ni Lovely ay napaiyak siya at niyakap ang anak. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ng anak niya. Alam ni Lovely na matagal nang nangungulila ang anak niya sa kanyang ama, ngunit hindi niya magawang masabi ang totoo. Natatakot siya na kapag nalaman ng anak niya na ang lalaking kilala niya
ay ang tunay niyang ama, ay mas pipiliin pa nito ang ama kesa sa kanya. At ayaw niyang mawala ang anak niya sa kanya. And she is being selfish. At alam niyang mali yun. Napadako ang tingin ni Vincent sa unahan at nakita niya si Carter na mukhang paalis na. Uncle! Tawag niya at napansin ni Lovely ang tuwa at kislap sa mga mata ng anak nang makita ang lalaki. Uncle, saan po kayo pupunta? Ngunit puno ng dismaya sa mukha ng anak nang umalis na ang lalaki. Mama, di ba si Uncle yun? Tanong ng anak sa kanya. Bakit hindi niya ako pinuntahan? Galit ba siya sa akin? Ayaw niya na ba sa akin? Naluluhang matang tingin ito sa kanya. Naku, baka busy lang, Vince. O siya, matulog ka na. Dahilan ni Lovely at pinahiga na ang anak. Nang makatulog ang anak ni Lovely ay umalis muna siya saglit upang bumili ng kape. Paglabas niya ay nakita niya si Carter na nakaupo sa hagdanan sa 4th floor. Pansin niya ang isang paper bag na dala nito at nakayupo ito kaya hindi siya napansin. Nasasaktan si Lovely na makita na ganoon ang lalaki at alam niyang mali rin ang ginagawa niya, nasaktan ito, wanting to feel how she felt before. Pinahid ni Carter mga luha sa kanyang mga mata. Hearing his child's prayer, it hurt him. He should be there when he was a baby. Hindi sana naghihirap ang mag-ina niya kung noong una pa lang ay pinakinggan niya ng asawa na magbukod sila. Hindi na sana hahantong sa ganito. His wife got hurt and traumatized because of his messed up decision of trusting his family. Carter. Napaangat ang tingin si Carter at hindi niya inaasahan na naroon si Lovely. Nakatayo sa harapan niya. Ma, bakit nandito ka? Tanong ni Carter. Nakasanayan ng tawagin ng asawang mahal sa tuwing narinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya ay sobrang nasasaktan siya. Parang malabo na talagang bumalik ang dati. You can visit him, sabi ni Lovely. Hindi naman makapaniwala si Carter sa narinig. Bago pa magbagong isip ko. He missed you, sabi nito at napalunok ng ilang beses si Carter at naluluha ang mga matang tumingin sa dating asawa. Thank you, sabi ni Carter at tumayo. Humakbang paalis ito at nanatiling nakatayo si Lovely. Huminga naman siya ng malalim. She thought that she could stay selfish all she want and get upset. Pero nang makita niyang umiiyak ang asawa, her walls break. The love she was trying to deny ay naroon at naroon pa rin yun para sa isang taong minahal niya ng lubusan. Araw-araw na bumibisita si Carter at minsan ito ang nagbabantay sa anak niya na laging bibo kapag naroon ito. At kung wala naman ang lalaki ay matamlay ito. Hindi maikakaila ni Lovely ang katotohanan na malapit na ang loob ng anak kay Carter. Kaso ay hindi pa siya handang sabihin sa anak ang totoo. Sa araw mismo na magaling ng anak niya ay tuluyang hinatulan ng guilty si Brian at ikinulong ito. Naging testigo rin si Lovely sa ginawa nito at may isa pang testigo ang nagdiin kay Brian na ito ang nagtamper ng sasakyan ng ama ni Carter kaya na-aksidente ito. Hindi rin niya inaasahan na hihingi ng tawad ang ina ni Carter sa kanya at lumuhod pa ang babaeng humingi ng tawad. Kahit sa sakit na ginawa nito sa kanya ng babae, napatawad niya ito. Kung ang Diyos ngayon nagpapatawad, ang tao pa kaya? Tila nawala na ng tinik sa puso ni Lovely. Ngunit meron pa rin isang bagay na kulang sa kanya. Pinagmasta niyang naglalaro ng habulan sina Vince at ng lolo niya sa harap ng bahay. Sa loob ng 20 years ay nakauwi na rin siya sa kanila at nabisita na rin ang ama. Panay ang tawa ng ama niya at ng anak niya na hindi nito mahabol si Vince. Tumunog ang kanyang phone at isang text galing kay Carter. Everything's ready. Napangiti si Lovely. Ginawa ni Carter ang lahat ng sinabi niya. Basta ba'y mapatawad siya nito? Sa totoo lang ay noong makita niya itong umiyak sa ospital, napatawad niya na ang lalaki. Vince, magbihis ka na. Amoy pawis ka na, oh. Sabi ni Lovely sa anak. Oo nga, apo. Ang asim mo na. Magbihis ka na muna. Sabi naman ng papa niya. Sumimangot si Vince at humalukip-kip. Ayoko. Hindi pa tayo tapos maglaro, lo. Mamaya na maglaro, anak. Gusto mo ba makita ka ni uncle mo na ganyan? Amoy pawis? Tanong niya. Pupunta si uncle? Tanong ng anak niya na ayaw maniwala. Oo, seryosong sagot ni Lovely at kaagad na lumapit ito sa kanya na nasa mukha ang kasiyahan. Yay!
Sa araw mismo ng birthday ko, bibisita si Uncle. Miss ko na siya. Tuwang sabi pa ng anak niya. 2 linggo na hindi nakikita ng anak niya si Carter dahil iyon ang hiningi niya sa lalaki na wag muna itong magpakita sa anak nila. Palagi tuloy tinatanong ng anak niya kung kailan ba bibisita ang lalaki. Pero wala naman siyang sagot na maibigay. Nang matapos magbihis si Vince kasamang ama ni Lovely, si Edward ay nagtungo sila sa likuran ng bahay. Laking gulat ni Vincent na makitang maraming tao ang naroroon at maraming nakahandang pagkain sa table. Ma, ginawa mo po ba to? Sabi ni Vincent nang nilibot ang mga mata sa mga balloons na naroroon. Sa malaking cake sa mesa ay nakasabit ang happy birthday sa dingding ng mini stage. No? Diba dati matagal mo nang pinapanalangin na dumating at makita ang papa mo, anak? Tumango si Vince. Ang papa mong may gawa nito, sabi ni Lovely na nakangiti. Lumaki ang mata ng anak niya. Mama, nagbibiro lang kayo, diba? Hindi, nak. Nasan po si papa? Hinanap ni Vincent ang ama, ngunit kilala niya ang mga taong naroroon. Nang makita niya ang uncle niya na lumalapit sa kanya, Uncle! Tuwang sabi niya at niyakap ang lalaki. Uncle, sabi ni Mama nandito na daw po ang papa ko. Pero mukhang hindi pa siya dumating. Kwento ni Vincent. Sabi ni Mama si Papa daw po ang may gawa nito. Surprise niya sa akin. Carter carried his son and smiled at lumapit sila sa malaking cake. Blow the candle, Vin, and make a wish. Umaling si Vincent. Intayin po natin si Papa, Uncle. Wait, bakit po kayo naluluha, Uncle? May nasami ba akong masakit? Wala, masaya lang ako. Sagot naman ni Carter. Hindi niya inaasahan na pinahid ng anak niya ang luha sa kanyang mga mata. Dapat po tumatawa po tayo kapag masaya, hindi naiiyak, Uncle. His son pointed it out. Kaya natawa na lamang si Carter. Lumapit si Lovely sa dalawa at sabi sa anak, Blow the candle, Vince. Humiling ka na sana nandito ng papa mo. Vince pouted. Di naman yun totoo. Bakit hindi mo subukan? Sabi ni Carter. Okay. Vincent closed his eyes, making a wish and then blow it. Minulat niya ang kanyang mga mata. May binulong ang ina niya sa kanya at nanlaki ang mga mata ni Vincent na tumingin sa uncle niya. Na ngayon ay alam niya nang ang totoong tatay niya pala. Napaluhang niyakap ni Vince ang kanyang ama. Noon pa pala dininig ng Diyos ang panalangin niya. Matagal na palang dumating ang ama niya. Hindi niya lang alam. Hindi na po kita tatawagin na uncle? Papa na po? Tanong niya sa ama. Naghihintay ako sa araw na to na tawagin mo akong papa, anak. Ang laking tuwa ko na maging anak kita. You are brave and strong like your mother, anak. And I'm so proud of you. Napaluha si Lovely na makitang umiiyak sa tuwa ang anak niya. Pati na rin si Carter na mahigpit na niyakap ang anak. Masaya naglalaro si na Vincent kasamang ilang mga bata sa palaro ng host. Nakatayo naman sa hindi kalayuan si Carter habang minamasta ng anak. Lumapit si Lovely sa tabi nito. Thank you for planning everything. Mahinang sabi ni Lovely. Carter glanced at her. Ako nga dapat ang magpasalamat sa sinabi mo sa anak ko na ako ang tatay niya. Hindi ko yun naasahan, Lovely. Nakangiting sabi ni Carter at pinipigilan na huwag hawakan ng kamay niya. You deserved it. To make everything perfect. Matagal na kitang pinatawad. Mula nung nakita kitang umiiyak sa ospital. Ngiti na pag-amin ni Lovely. I realized na mali rin na ilayo kita sa anak mo. Hindi naman makapaniwala si Carter sa narinig. Hindi nga. Aba, gusto mo bang nagbibiro lang ako? Pabirong wika ni Lovely. Mahirap lang kasing paniwalaan. Sagot ni Carter at unti-unti nang lumaki ang ngiti sa mga labi niya at niyakap siya nito. You know how I'm happy right now? Lovely. Natawa na lamang si Lovely sa sinabi nito. And she really missed his hug na hinahanap-hanap niya noon pa man sa tuwing naiiyak siya sa nararamdamang pagod at gusto nang sumuko sa panahon na hindi niya naman alam kung paano bubuhayin ang anak. Alam ko may mali din ako nun.
Kung hindi, mahal, kalimutan na natin ang noon. I mean, Lovely. Pagpuputol niya pa sa sasabihin at napailing na lang ito habang mahinang tumatawa. Alam niya hindi sanay si Carter na hindi nito sambitin ang tawagan nila. Nanatili siya lang nakayakap ng ilang segundo. Si Carter ang unang kumalas at tinitigan si Lovely sa mga mata. May tanong ako, mahal. I mean, Lovely. Seryosong sabi nito. Ano naman yan? Tanong niya na nagtataka. Mahal mo pa ba ako? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Bagkos ay tinitigan niya lang ang kaharap. Tanggap ko naman na hindi na. Sabi ni Carter na ngumiti. Pero nakita ni Lovely na naluluha ng mga mata nito. Lovely laughed that made Carter brows furrowed. Kaya napangiti na lamang si Carter. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako, Lovely. Sambit nito na iniwas ang tingin sa kanya at tinuon sa mga batang tuwang-tuwa sa paglalaro ng musical chairs. Hinawakan ni Lovely ang kamay ng asawa at isinandal niya ang ulo sa balikat sa braso nito. Wala akong sinabi sa'yo na hindi na kita mahal, panimula niya. Masama lang ang loob ko sa'yo noon. Galit ako sa tito mo at pati sa sarili ko. Pero hindi naman kita magawang kamuhian. Sa tuwing nakikita akong anak natin, ikaw ang naaalala ko. Sa tuwing naaalala kita, nasasaktan ako sa mga alaala natin at namimiss kita ng sobra-sobra. You should not hate yourself, mahal. May mali ako nun. Naniwala ako na hindi ka sinasaktan ni Mama. Nasaan ay pinakinggan kita nun na magbukod na agad tayo. Pero naging bulag ako sa gusto ng Mama at nanatili tayo sa bahay. Sabi ni Carter, rounding his arms to her shoulders. May pagkakamali tayo nun. Marami ako natutunan sa buhay that God allowed to happen for us to learn at bumalik sa isa't isa na nakita sa nangyari. At kahit anong pilit kong i-deny sa sarili ang pagmamahal ko nun sa'yo, mahal, hindi pa din yun nawala. Pinahid ni Lovely ang luhang kanina pa niya pinigilan. Imagine, 6 years. Hindi ko naisip na hinanap mo ako. Pero hindi mo ako nahanap. But through our son, nagkita tayo muli. Tayo na hindi ko na kailanman naisip na mangyayari. Ginakap siya ng mahigpit ni Carper at namamaos ang boses na sinabi nito sa kanya. Marami akong pagkukulang sa 6 na taon, mahal. At babawi ako sa inyo at ng anak natin. Hindi ka na maghihirap pa. I am here. Nahanap kita ng dahil sa anak natin. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Papa, Mama, tingnan yung premyo ko. Akong nanalo. Masayang sabi ng kanilang anak na lumapit sa kanilang dalawa at pinakita ang isang malaking chocolate trophy. Simula ng araw na yon ay unti-unti nang bumalik ang dating relasyon ng dalawa at naging mas matatag pa ang mga ito. 4 na taon na ang lumipas at magdadalawang taon na ang ikalawang anak nila Lovely at Carter na si Jessica. Masayang nanonood ng cartoon sa tablet ang dalawang anak ni Lovely habang nagtutupi siya ng mga damit sa living room. Bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono. Mahal, baka ang sekretary mo yan, tumatawag. Sabi niya sa asawa na nagluluto ng pagkain sa kusina. Sinagot naman ni Carter ang phone and Lovely noticed the hard expression in her husband's face. Kaya lumapit siya sa asawa. Sino yan? Tanong niya na kaagad na binaba nito ang telepono. Wala, wrong number lang. Sagot ni Carter. Hindi yun wrong number. Sabihin mo na, Carter, kung sinong tumawag. Tinaliman niya ang tingin ng asawa. Sa huli ay nasabi ni Carter. Si Brian. Si Brian ang tumawag. Nais niya daw tayong kausapin. Nasa hospital daw siya ngayon. Bakit naman daw? Nagtatakang tanong niya. Ewan ko sa demonyong yan. Walang pakialam na sabi ni Carter. Hayaan mo na yun, mahal. Ang nangyayari sa kanya ngayon ay karma niya sa lahat ng ginawa niya sa'yo na. Mahal, ano bang dahilan kung bakit gusto niya tayong kausapin? Mahinang sabi ni Lovely na sumingkit ang mga mata. Carter raked his hair and sighed heavily. Gusto niyang humingi ng tawad sa akin. Lalo na sa'yo. Nagsisisi na raw siya. He got cancer. Buti nga sa kanya. Inis na sagot nito.
Ilang araw na tumatawag si Brian sa kanila at sa puntong yon ay pinablock na ni Carter ang number nito. Hanggang sa hindi na inaasahan ni Lovely na pumunta si Brian kasama ang 2 pulis mismo sa bahay nila. Wala ang mga anak niya dahil kasama ni Isabella nang pumasyal sa mall. Lovely, pwede ba kitang makausap? Mahinang sabi ni Brian. Kita niya na sobrang payat na ng lalaki at mahina na ito. Bumaba si Carter na nakaredy na upang umalis sa trabaho. At nang makita ang tito nito, ay galit itong nilapitan ng lalaki. Ano ginagawa mo dito? Carter growled. Pinigilan ni Lovely ang asawa at sinabi, Mahal, pakinggan muna natin ang sasabihin ng tito mo. Wala akong tito na kagaya niya. Anas ni Carter na nangangalaiti ang ngipin. Umalis ka na. Hindi ba sabi ko sa'yo tigilan mo na kami? Carter, gusto ko lang kayong makausap. Naiiyak na sabi ni Brian. Hinawakan ni Lovely ang kamay ng asawa. Mahal, pakinggan na muna natin siya. Pakiusap ni Lovely. Naaawa siya sa lalaki at sa kalagayan nito. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga nagawa ko. Nagsisisi ako sa ginawa ko noon at tanggap ko na mali ang ginawa ko. Kaya patawarin niyo ako. Iyon lang ang hihilingin ko bago ako mawala. Iyak na sabi ni Brian at lumuhod sa harap nilang dalawa. Nagulat naman si Lovely sa ginawa ng lalaki. Ayaw pa sanang patawaran ni Carter ang lalaki nung una. Pero napatawad din niya ito nang pinatawad ni Lovely ang lalaki. Hinawakan ni Lovely ang kamay ng asawa at sinabing, Iyon ang nararapat gawin, mahal. Hindi ba gumaan ang pakiramdam mo? Na mawala ang galit mo sa taong pinatawad mo na? Carter sighed and smiled. Tama ka, mahal. Kinabukasan ay nabalitaan na lamang nila Lovely at Carter mula sa mga pulis na pumanaw na si Brian. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!